The Game Silog Show is brought to you by you. Kayo. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Project Ubus Backlogs 2024, Episode 3. Ang guest natin ngayon, si Grim, si Master RCB, at si Darkbird. Guys, welcome again sa show. Kamusta? Hello. Yun. Hello ulit. Hello. Happy Valentine's Day. Oo nga. Tsaka Kong Hei Fat Choi, no? Tama ba? Ganun ba Ay, yung, oo nga. ganun yung pronunciation ko nun. Hindi ko alam kung naka-long weekend kayo, pero dahil alipin ako ng pera, papasok ako mamaya sa trabaho. Sayang yung, hindi ko alam kung double pay yan or kung ilang percent lang yung madadagdag sa sahod, pero sayang kasi. So, pero pwede naman kami mag-holiday off, pero ititake ko na lang din yun, sayang din eh. May tatapusin na rin naman ako ng trabaho. Pero, kayo ba, naka-long weekend ba kayo? Ikaw, Grim, naka-long weekend ka ba? Hindi, may pasok ako kanina. Ano Mm. kasi, Australian-based eh. So, alipin din. Pero double pay yan, tama ba? Double pay or ilang percent? 70, ganyan? Hindi, ano lang siya, 1.3 lang. 1.3 lang pala. Okay, gets. Ikaw, Master RCB? Anong Long weekend ako. sarap? Sarap. Era. Maglaro ng matagal. Ikaw, Darkbird, pare. Long weekend ka ba? Same lang din, long weekend. Kaso bad trip yung traffic kahapon. So, Bakit? Hindi ko alam bakit nagsabay-sabay ng uwi lahat ng tao eh. Malamang nga. Uwian yan. Pag-uwian talaga, ganyan. Gets. Pero at least, 'di ba, ngayon after ng recording natin, hindi ko alam kung anong ganap nyo makakapag laro na kayo kung anong gusto nyo gawin. Pero ako kasi dahil panggabi ako, last shift ko pa to for this week. And after ng recording natin, papasok pa ako sa trabaho. Pero wala naman kayong pakialam doon bakit ko pa kinukwento yun. Episode 3 ng Project Ubus Backlogs natin. No? Hindi ko alam kung anong update necessarily doon sa mga nilalaro nyo. Pero sabi ko for this episode, sabi ko gusto ko sanang I wanna try something different. So kinuha ko yung mga list ng mga games na nilaro nyo since nung nag-recording tayo nung second episode, no. And the reason behind it is gusto ko lang magkaroon ng magandang order yung magsasalita tungkol dun sa mga games kasi most likely merong mga games na pareho tayo eh. Right? Pero nung tinignan ko yung mga list ng mga sinunyo, magsasalasabit rin pala, parang bulbul pa rin kung tutuusin dahil yung mga games na nalaro din ni Grim, yung nilalaro namin ngayon ni Master RC, nilalaro rin ni Darkbird, etc. So, I guess baliwala yung kinuha ko yung mga listahan nyo. Pero for this episode, dahil nung nakaraan, if I remember it correctly, ang inumpisahan ko yata si Grim and then si Master RCB, no? Ganyan pare, gusto ko nang maiba. Ibayin natin yung order. Umpisa ko si Darkbird, pare. Meron tayo, part tayo ng isang community, so most of the time, updated ako sa mga natatapos mo. Meron akong idea dun sa mga nalalaro mo, no? Pero, gaya ng sabi mo rin naman nung nakaraan, hindi naman yung lahat nasa listahan mo. Kamusta yung buwan mo, pare? Dito sa project natin. Nakakaramdam ka na ba ng burnout? Nakakaramdam ka na ng pressure? Or parang same pa rin? Or nakuha mo na yung momentum mo? Ako, yung since last recording natin, parang ako eh. Yung pakiramdam ko, na-pressure ako. Nung mid-January na parang wala pa rin ako natatapos eh. Parang feel ko na feel nyo din yun nun. Parang kakatapos lang namin mag-record pero bet wala pa rin ako nalalaro. Wala pa rin ako natatapos. So pagkatapos nun, nakuha ko na nga din yung momentum ko. Parang ginanahan na ako maglaro talaga tuloy-tuloy. So nag-pause lang ako ng oras matulog. Pero kahit papaano, ayun, medyo madami-dami ako natapos. So, hindi pa kasama yung mga games na binili ko. May natapos din akong games na pinirata or basta ibang games na wala dito sa backlogs natin. Kaya ganun yung nangyari. Nabanggit mo pare yung nabawasan ka ng tulog. So, kanina kinakausap kita offline. Paano ka nagbabudget ng oras? Can you give us a rundown pare kung paano mo binabudget yung oras mo? Kasi working ka rin naman, may sarili kang buhay. I guess tayo naman lahat, di ba? May sarili tayong buhay, may trabaho, may responsibilities. Pero kung tinitingnan ko yung list natin, ikaw yung may pinakamaraming natapos. Ikaw rin yung may pinakamaraming na platinum. Paano mo na binabudget yung oras mo? So, bali kasi ang ginawa ko,
So, nung last recording napag-usapan natin parang 4 hours per day kaya nating i-Google sa sa paglalaro lang. Ang nangyari sa akin parang nadagdagan ko pa yata yun ng 6 hours or baka pero sobrang late na talaga akong matulog, nagiging 3 AM pa tulog ko. Mm. Parang pero mali din dahil dapat mas kaya ko pang maagang matulog. Depende na siguro kung pag-uusapan na natin yung games na nalaro ko. Mm. Kasi posible pang mas mapaaga yung tulog ko, napapatagal lang dahil tawag dito, yung skill issue yung Mm. nangyayari kaya napupuyat din talaga ako. Posible pang mas matapos ko siya na mas maaga kung hindi lang hindi ako nahirapan. Mamaya Yun lang din. mamaya mas mag-deep dive tayo dun sa sa mga nilaro natin, no. Pero ngayon gusto ko lang muna parang makuha yung high level thoughts nyo kung meron ba nagbago since nung nag-start tayo nung first month and then etong second month. Sabi mo late ka na nakakatulog, so I would assume work from home ka kasi kung late ka na natutulog, babiyahe ka pa. Hindi na Paano yun? kaya yun. Hindi na kaya, di ba? Oo. Work from home talaga yung setup ko Kaya Mm. may bawas talaga, bawas oras maligo. Basta Mm. may binawas akong mga routine ko. Mm. Pero may mga dinagdag din akong parang diskarte na kunwari 'pag tapat na ng 9:00 ng gabi puwede na siguro maglaro. Tapos Mm. hanggang babad na 'yun. Di ko nga alam kung paano ko nagagawa 'yun. Dati kasi parang after 'pag nakaka 4 hours na ako sumasakit na mata ko, gano'n. Parang kailangan ko na magpahinga pero ito pala, sorry. Mm. Di ko na-share. Kasi nung ngayong January, nagbago ako ng setup ko. So, ang ginawa ko, yung naka-dual monitor kasi ako. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung isang monitor ko para lang mabago yung scenery ko. Kasi parang nagsasawa ako dun Mm. lagi akong nakatapat sa computer. Okay. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung isang monitor, tapos tinabi ko sa kama ko. Tapos naglalaro ako nakahiga. Mm. Kaya pala madami talaga akong oras. Dahil bago ako matulog, nakakapaglaro na ako. Nice. Yun siya. Pero added context dito, no, after kong tanungin si Duckbird, tanungin ka din, at tatanungin rin kita, Master RCB, tsaka ikaw, Grim. Content creator ka rin kasi, katulad ko, right? And kumakain din ng oras yun. Maliban dun kasi ako, yung pagiging content creator ko, related doon sa project natin, which is yung paglalaro. Ikaw kasi, magkaibang activity yun. Naglalaro ka, and then yung content mo naman is about anime, which is kumukuha rin ng oras. Ako kasi, personally, binibiro ko yung si Yvette, kung kilala nyo kayo si Ara The Weeb Podcast, no? Niloloko ko siya na hindi ka na gamer, hindi ka na naglalaro ng games eh. Pero ang totoo kasi nun, kaya hindi siya nakakapaglaro ng games kasi ang focus niya is anime. Ako naman, hindi ako nakakanood ng anime kasi ang focus ko video games. Hindi ko na kaya ng sabay eh. Lahat ng free time ko, naaalat ko na sa paglalaro ng video games. Kung manonood man ako ng anime, kailangan ma-hook agad ako ng first to second episode. Talagang para idiretso ko. Pag hindi ako parang andali ko ng bitawan. Ikaw pare, dahil magkaiba yung ginagawa natin, yung hobby mo na pag-video games, and then yung kinukonsumo na oras ng content creation mo, which is anime, and kailangan mo pang manood nun. Paano yun? Kung mag-budget pa. Parang ako talaga parang naging robot ako ngayon na makina. So, kahit anime napapanood ko pa rin. Ang diskarte ko naman sa anime kasi ngayon, may pangit kasi yung anime ngayong season, kaya hindi ako masyado nanonood din. Okay. So, ang pagnood ko sa kanya, times 2 yung speed. Putang ina! Nadaya talaga ako. Minsan nga, skip na rin ako kapag di ko na talaga trip. Pero at least, para lang malaman ko yung nangyayari. Ganun na lang ginagawa ko minsan I mean, O sana ako i-judge. naiintindihan mo pa man din. Kasi ako makaka-relate Oo. ako doon sa time, lumalakas yung boss ko, inaan ko lang dito sa recording natin. Ako, nakaka-relate ako doon sa fast forward times 2 kapag nag-audit ako ng calls. And naiintindihan ko na siya. Kumaga, nasanay na yung tenga ko na hindi na normal yung speaking, yung facing. Kumaga, parang nagigets ko pa rin yung nangyayari doon sa call, yung interaction, kahit naka-times 2 siya. Ngayon, hindi ko siya ma-translate kung sa anime kung ita-times 2 mo, kung may intindihan ko pa rin yun. I mean, you do you, syempre. Kaya pa din Kaya pa din. Kasi may subtitle naman Tsaka naiintindihan ko naman yung nangyayari. Depende na lang din sa anime na pinapanood ko siguro. Pag hindi ko ganun ka-trip, times 2. Minsan nga, times 4 pa Ganun. Basta para lang malaman ko lang yung nangyayari.
Ganun Wait. lang yung ginagawa ko eh. Ang weird na. Ngayon ko lang na-encounter yun. Kayo guys, Grim, Master, RCB. May nagaganon May din. nagaganon din ba sa inyo? Ako, hindi. Yung asawa ko nagaganon. So, mga Ah. pinapanood niyang mga movies tsaka series. Naka times 2. Kaya, minsan nagugulat ako, ang bilis ng mga salita. Naiintindihan mo pa ba yan? Sabi niya, para matapos agad. Eh, mga pinapanood niya kasi mga skills. Yamete. Pagka dakwat, yamete. Mga Ikaw. Ganun na yung ano. Pero I mean, revelation yun sa akin. Ngayon na meron palang talagang ganun. I mean, nagagawa ko yun sa trabaho pero sa pag-consume ng content, ngayon ko lang siya narinig. Anyway, ikaw naman, Master RCB, kamusta naman yung buwan mo? High level thoughts about it. Bigyan mo nga kami ng ng sulyap sa buwan mo. high level thoughts. Parang kwenta yung January ko eh. Bakit? As in, sobrang walang nangyari. Zero progress. Kasi, di ba tinanong mo ako ng mga games? Kasama ba din yung mga games na hindi siya pwedeng ilagay sa backlog? Kasi may isa akong game na hindi siya pwedeng ilagay doon sa backlog. Pero nilalaro ko siya. Ano yun? League of Legends. Bakit parang hesitant kang sabihin? Ano? Okay lang naman yan, Maki, kung yun talaga yung Sobrang, kasi itong game na to, sinusumpa ko talaga to. Okay. As in, I hate it talaga. For several reasons. Una, toxic yung mga player. Kasama na ako doon. Tapos, ito rin yung naging reason ng multiple back issues ko 1 to 2 years ago. So, sinumpa ko na to dati pa. Okay. As in, sabi ko sa kanya, hate ko na talaga tong laro na. Pero, nag-start yung season, kinain na naman niya yung buong January ko. Nag-start yung season. Kinain niya yung buong, para, alam mo yung sa next Friday ulit episode mo, yung, di ba yung nabanggit mo doon na parang, hindi mo sure kung kailan mo babalikan yung mga hobbies or yung mga addiction mo na tinigil mo na, di ba? May isang episode na baka bumalik siya or something like that. Ito yun eh, parang ayoko na nito eh, parang inayawan ko na to. Pero biglang bumabalik. Naka 145 games ako of League of Legends. Tapos almost 80 hours of gameplay. For this month? Itong nakarang ng buwan lang mo to? Oh. Holy shit. 80 hours doon lang napunta. Imbis na mapunta doon sa project. Wala. Nga. Kasi meron lang akong limitation eh, 'di ba, sa paglalaro ko. So once na umupo na ako, meron lang akong 1 hour or 60 minutes para maglaro. Pero pag hawak ko na yung controller, kunwari, magpa-platinum ako ng game, parang hinihila ako ng League of Legends eh. Mag-1G ka muna, pare. Mag-1G ka muna. Mag-1G ka muna. Wala eh. Talagang, wala na. Rank game na. Tapos minsan, makakalaro ko pa si Derek Owa, si MC. Wala na. Masaya ka? Sobrang... Masaya ka? Hindi. Bad trip. Mali yung tanong ko. Masaya ka naman habang naglalaro ng League of Legends? I mean, yung ano nun. Kasi 'di ba? Masaya ka. Kasi ganito 'di ba? Pag meron tayong bisyo, ang saya niya kapag ginagawa natin siya, right? Kunwari nung time na nag-yosi ako, 'di ba? Ang sarap yosi. Pero let's say kumain ka ng kunwari nagda-diet ka, kumain ka ng Chicken Joy. Yung habang kumakain ka ng Chicken Joy, ang sarap, 'di ba? Pero after mo yung naubos mo na siya, merong feeling of regret, nung parang disdain sa sarili mo kasi ba't mo ginawa yun? Ba't ka kumain ng Chicken Joy? Nag-diet ka nga. Ikaw ba ganun ka? Habang naglalaro, syempre enjoy ka, 'di ba? Nung matutulog ka na, putang na, parang sayang yung oras ko doon. Ganung feeling ba siya? Ito yung feeling niya eh. Parang sa una, pag mag-start ka pa lang, masaya ka. Kasi syempre, hindi pa nagsisimula yung game eh. Kapag lamang kayo, ahead kayo, masaya ka syempre. Pero pag natatalo na yung team mo, sobrang bad trip mo. Okay? So yun yung emotion. Pag natalo ka sa game, gusto mong bumawi. So maglalaro ka na naman ng isa pa. So mixed emotion siya. So magiging masaya ka lang kapag tumigil ka nang may panalo. Or Gets. mas lamang yung panalo mo kaysa dun sa talo mo. Ngayon, kapag tumigil ka ng paglalaro, tas mas lamang yung talo mo, bad trip ka nun.
Hirap So, makatulog nun, no? Hindi mahimbing ang hirap nung talaga. tulog nun. Oo, tapos tinrush talk ka pa ng kalaban mo, pati Mm. kakampi mo. Wala na. Sa ngayon ba, So, Prime, gaano nakatagal ang isang game sa ganyan, kunwari sa League of Legends, or kasi ang may idea lang ako dati sa Dota, depende kung gaano katagal yun eh. Pero sa League of Legends, ano yung average na duration ng isang match? 20 to 40 minutes. Ang Mm. average niya is 30 minutes. Oo. Ganyan. Gets. Okay. Kaya nga talaga ng oras. So, wala ka natapos na game. Mamaya mas i-discuss natin yan. Mag-deep dive tayo doon. Pero yun nga, na-addict ka. Bumalik sa bisyo mo ng League of Legends. Which is, you do you. Kung nag-enjoy ka naman habang ginagawa mo yun. Kasama mo sila Direk Owa, sila MC, di ba? Masaya rin naman yan. Punta muna ako kay Grim. Grim, kamusta? Anong balita sa buwan mo? Ayun, okay naman. Naubos na yung oras ko nung January sa game, pero not as much naman na parang yun lang yung nalaro ko. Actually, 2 games siya, pero siguro mamaya na yung i-discuss. Pero okay naman yung progress ko dun sa backlog so far. Gusto ko lang din mag-piggyback to sa kwento ni Master RCB kasi ramdaman ko din yung dati. Pero sa Wild Rift naman, Wild Rift. Kasi ang tagal ko na tumigil ng League of Legends eh. Pero nung time na Wild Rift, lumabas yung Wild Rift, naranasan ko din yun, yung parang buong araw ka din talaga naglalaro na hindi ka makatigil hanggat, kasi minsan magra-rank game ka, tapos mananalo ka ng 2 beses, matatalo kang 3 beses. Hanggang tuloy-tuloy ka lang na hindi mo na malayan na gabi na. Tapos minsan may event pa, hahabulin mo. Isang beses, tanda ko bumili ako nung season pass. So talagang yung pag bumili ka ng season pass talaga sa Wild Rift or sa mga MOBA ngayon, sayang, grind ko talaga. So talagang at the time, tanda ko nun kasi nag-Black Friday nun eh, nung pandemic na yun. Siguro bumili ako mga 3 games nun. Tapos, nung nag-install ako ng Wild Rift, wala din, hindi ko rin nalaro. So, gets ko yung point ni Master RCB kasi na-experience ko na rin yun. Mag-comment lang ako na mabilis doon, Grim. Ang I mean, sana tama yung word na gagamitin ko. Napaka-predatory nung philosophy ng Battle Pass, no? Kasi parang you are parang encouraged to grind kasi nga binili mo na to eh. And then eventually yung vicious cycle paulit-ulit lang, 'di ba? Parang the developer will keep you playing the game kasi binili mo na tong bagay nito and gusto mo maging sulit siya. Parang, totoo, yun kasi yung naging niya eh. Parang ang mentality ko noon, parang yung mga time na nag-gym ako. Kumuha ka ng 1-year membership. So talagang gandang analogy. kailangan mo talaga sulitin na, uy, bawi ko na. Kailangan kong, hindi pa ako bawi. So, talagang continuous talaga. So, ayun nga, yun talaga yung mga nakakahook sa mga Battle Pass na in-apply sa mga, madalas ngayon mga MOBA games or kahit yung mga Battle Royale games eh. Talagang yun yung selling point ngayon sa mga ganong klaseng game na massive player base talaga. Gets. So, okay ka naman kung parang may natapos ka, meron ka ding ongoing ano ka lang, I can say siguro kung as an outsider, smooth sailing ka lang, no? Parang chill lang. Wala masyadong pressure, walang masyadong kung ano, basta ito yung nilalaro ko. And I think yung isang kaibahan din natin na nabanggit rin naman sa Discord, kasi nasa Discord kami ni Duckbird. Hindi ka Platinum Hunter talaga, right? Hindi. Compared sa amin. Oo. Most of the time ngayon, yung mga games na nai-enjoy ko ngayon, nasa Switch din naman eh. So, walang trophy. Ngayon, hindi ko pa ulit nagagalaw ulit yung PS5 ko. Hinihintay ko pa nga ulit yung Rebirth. So, malapit-lapit na. And yung asawa ko kasi ginagamit yung PS5, tinatapos niya yung Uncharted eh. Yung buong series. So, ayun. Talagang wala din naman trophy system sa Switch. So, okay naman. Smooth sailing. Tsaka ang ganda niyan pare. I mean, bilang hindi ka pa parang involved or kumbaga parang hindi ka pa part nung sistema na kaya mo pa rin maglaro ng games kahit walang achievement. Kasi kunwari kung ako, ang lalaroin ko lang sa Switch is yung mga exclusive, yung Zelda, Mario, kasi alam ko naman wala naman yan sa PlayStation eh. Pero the moment na
nagkataon na yung game is yung may trophy talaga. Matic, sa PlayStation siya lalaroin. Ikaw wala kang ganung ano no? Wala kang ganung feeling na hindi, kunin ko to, sayang naman yung trophy dito, yung achievement. Sa PlayStation ko na sa laruin. Kunwari, siguro, sige, ikaw muna, sorry to catch up. Hindi, sige. Yung parang kasi nabanggit mo dito, kunwari, yung nilaro mo, dito, P5R, right? Sa Switch mo din to nilaro, tama ba? Sa Switch ko na laro yan. Actually, ito kasi nilaro ko, isa to sa mga natapos ko this month. Na-platinum ko siya, pinlatinum ko talaga siya dito sa PlayStation. Unang-una, syempre, nabili ko na siya sa PlayStation, and ito yung magiging isang entry ko sa Battle of the Backlogs ng PlayStation Trophy Hunters Philippines. Shoutout sa inyo guys. So, ito yung magiging entry ko doon. And parang hindi ko rin maiwasan na hindi i-compare na parang hindi ko kayang laruin yun sa Switch na knowing na walang achievement yun. Parang ganun. Actually, naisip ko yun nung nilalaro ko yung P5R kasi nakita ko nga na, or hindi ko alam kung saan ko nakita or nabanggit mo ba na ibalak mo i-platinum yung P5R, no? Kasi nung nilalaro ko siya sa Switch, na-max ko lahat. Confidence tsaka yung mga stats ko. So, ang pumapasok din naman sa isip ko na na-platinum ko kaya to kung nag-PlayStation ako. So, naglilinger din naman yung thought minsan. Pero ang sa akin kasi, pag naglalaro ako, gusto ko lang ma-experience yung, kung meron man true ending, lalaroin ko ulit para makuha yung true ending, or kung may mga hidden secrets naman, ayun. Kasi never akong na-entice nung time ng, I think nung time ng PS3 nagsimula yung yung trophy system, yes. di ba? So, hindi ako na-entice nung time na yun talaga magkaroon ng trophies kasi siguro hindi naman naka-hook up yung PlayStation ko at the time sa internet So, akala ko baka parang, wala lang to. Small achievements lang to. At the time, parang nagkakaroon ng comparisons online regarding sa trophy, di ba? So, hindi ako masyado na-expose sa mga ganong trophy hunting. I guess, I mean, hindi naman siguro to parang attack or negative, I'm putting negative light dun sa pagiging trophy hunter, kasi ako mismo trophy hunter, si Duckbird trophy hunter. Marami tayo sa community na trophy hunter, no? Pero maigi na yan, pare. Maigi na hindi ka involved dun sa trophy hunting. Kasi at least, di ba, parang yung game selection mo, regardless kung may trophy or wala, lalaki mo lang siya as it is. Di ba? Parang ganyan. Ako kasi, yung game selection ko, and kung saan platform ko siya lalaroin, talagang nakakatulong sa pagdesisyon ko yung trophy parang kumbaga yung Switch nga, gaya ng sabi ko, puro lang dito, puro Mario, Zelda, yung mga exclusive lang sa Switch, tapos lahat ng third party na available rin sa PlayStation ko naman siya lalaroin para sa trophy. So ganun. Ako naman, yung buwan ko na ito second ng project natin, I think I can say na goods naman siya. Hindi rin naman ako pumalo ng todo. Napaka-steady lang niya. And siguro kasi nandun sa klase ng game na nilaro ko, yung Persona 5 Royal, napakahaba niya. And dami rin ganap sa buhay, syempre personal na ganap, tapos content creation. Pero I can say na quality pa rin naman, and kumbaga hindi pa ako nakaramdam ng burnout, hindi ako nakaramdam ng pressure. Parang kalkulado pa lahat ng galawan ko For example, bumili ako ng umpisahan ko bumili ako ng Grand Blue Fantasy Relink, and bumili rin ako ng Persona 3 Reload na nag-fuck up yung Atlus dahil Chinese yung yung physical copy nila, buti nabigyan na ako ng digital, no. Kalkulado ko yun kasi alam ko yung tatapusin ko and yung ipa-platinum ko, which is na platinum ko yung Persona 5 Royal tsaka yung final bar na sa Final Fantasy. So parang kung i-add mo siya 1.5 3 credits kaagad siya. Yun, bumili ako ng game. And gusto kong itawid muna tong conversation natin bago dun sa pinaka deep dive nyo sa mga games na nalaro nyo. Gusto kong pag-usapan yung Palworld, pare, kasi isa to sa talking point natin sa GC, and I'm not sure I'm not sure kay Grim kung gaano siya ka-fan ng Pokemon, pero alam ko si Master RCB tsaka si Darkbird talaga mga
lehitimong Pokemon fan. Ako hindi masyado. Wala akong masyadong ano dyan. Yung anime lang sa akin, tsaka I think yung Pokemon Yellow yata yung sa Game Boy, etc. Ano. Kasi, isa sa mga nilaro mo, Master RCB, nakalagay dito sa listahan mo, is Palworld. Yes. Kwentuhan mo ka sa Palworld, para. Palworld number 1. Kwentuhan kita. O sige. Sasaystokin kita. Sige. Nasa Okay. in-stock na ako niyan. Idamay mo na dyan. Ayaw Oo nga nga pala. pala. Pala si Grim din, nag-Palworld rin nga pala. Tama. Yeah, go. Hindi ko naman kasi talaga siya dapat seryosohin. I mean, so basically yung Palworld kasi is nag-hit siya, 'di ba? Sobrang ganda ng mga feedback sa kanya sa Steam. It's more of yun nga, may mga Pokemons or PAL na tinatawag, and then ang goal mo is to yun nga, kakatch mo sila, and then ang twist doon is gagamitin mo yung mga PAL na yun to help you build a base. No, sila yung magbi-build ng mga house mo, ng bahay mo, ng mga certain furnitures or ganyan. Ang nakaka-addict dito is yung pag-hunt ng mga pals. Kasi in order for you to hunt yung mga high-level pals, kailangan mo mag-grind din. Kailangan mo rin magpa-level, ganyan. So, hindi siya yung agad-agad na makukuha mo lang siya basta-basta. So, paghihirapan mo rin siya. Meron din siya mga certain mechanics na raid. Like, for example, i-raid ka ng mga kalaban. No? Tapos, i-defend mo yung base mo. So, pag wala ka dun sa base mo, pwedeng masira yung base mo pag na-raid siya. Meron ding mga certain mechanics like, uhulihin mo yung mga tao. 'Di ba sa Pokemon lang mahuli mo, doon pati tao pwede mo hulihin. Yung alipin, ano yan? Oo, kasi meron doon alipin may simulator. tinatawag doon na na parang yung spear. Sa Pokemon kasi Pokeball, 'di ba? Doon naman yung spear. Pwede mong ibato doon sa tao tapos nakaka-capture siya. Although mababa lang yung percentage, hindi pa ako nakakahuli. Pero pwede, may nakita na ako sa ibang nahuhuli Ano tapos yun, Master RCB? Cut lang ako saglit. Hindi ano ba siya? Talagang nakakahuli ka or hindi pa lang naaayos ng devs? Hindi, nakakahuli talaga. Parang kasi hindi ko kasi pagka kinatch mo siya, pumapasok dun sa Pokeball tapos may percentage siya kung mahuhuli mo eh. Okay. Tapos pwede mong ilagay dun sa sa kulungan. Parang tawag nila dun is display cage ba yun? Tapos lalagay mo siya sa panonoorin mo lang siya ganun pagtitripan mo. Wala pa ata ako ganun eh. Ano pala ako? Base 7, level 8 pa lang base ko. may mga block ba dyan na NPC? Mali ba yun? Mali yung tanong yan. Ayaw mo na. Meron, parang meron. Tapos kutok sa sorry. Buti hindi nyo nag-get. Ayan nyo na. Erase. Parang mali yun. Parang nag-get ko rin. Mali. Utang ina. Oh my God. Tuloy, Master RC. Okay ba yun So yun yung parang basic mechanics lang. Basta maganda siya kasi open world siya. And then halos lahat ng mga features na hinahanap ng mga fans ng Pokemon before, nandun sa Palworld. Diba? Kasi pwede mong pakawalan yung mga pals mo, 'di ba? Malaya lang sila doon na pwede mo silang gawan ng sanctuary, gawa mo ng paliguan nila, tulugan, gano'n. Basically parang pet ginagawa mo. And then doon pupunta na ako doon sa side na nagkaroon ng controversy na which is parang X for me as a fan ng Pokemon kasi bakit nyo pa pinatulan na magpo-post pa kayo ng statement regarding doon sa nangyari or doon sa issue kasi marami nagsasabi na kinapi ng Palworld yung although aminado naman ako parehas talaga yung art style yung itsura ng mga Pokemon versus sa PAL talagang parehas talaga eh. Unang tingin mo makikita mo uy si si Lucario to uy si Eevee to, si Pikachu to, kilala mo kaagad. Pero yun nga as maliit na kumpanya lang yan eh, 'di ba? Compared sa inyo na sobrang laki niyo na. And parang ba't nyo pa pinatulan, 'di ba? Na if may case talaga, kung meron talagang case, legal case na, sana nung development pa lang tinigil nyo na, 'di ba? Na parang
So, as a Pokemon fan, yun lang yung medyo X doon na parang small company lang yan eh. Nag-enjoy kami as a, di ba? Hindi naman namin kakalimutan yung Pokemon, bibili pa rin naman kami. Pero ba't nyo pa pinatulan? Kaya nyo muna kami mag-enjoy. And then, instead of sirain or pabagsakin yung company nag-develop ng palo, why not improve your own game? Diba? Improve nyo yung game nyo. Diba? So, yun yung parang nagpamulat sa akin na parang, X na kayo sa akin pag pinatulan nyo yan. Parang, Kasi eto na DJ, yun. no? Tapos si DJ naman, Gina G. Mabuhay! Magko-comment ako dito bilang outsider, tapos kunin ko yung opinion ni Dakbert and then si Grim. Dahil hindi naman ako ganun ka-fan ng Pokemon as an outsider, gets ko yung sentiments nyo kasi ang pinaka-last na nalaro ko is yung pinahiram ni Selves. Shoutout sa Selves, yung sa, Pokemon Sword and Shield. Sword and Shield. May mga puna, pero syempre, wala akong point of comparison kasi. Wala akong parang, nagawa na to, ganito, wala nang pinagbago. I think ganun talaga yung epekto sa gamer kapag wala kang konteksto nung kung gaano ka lawak na yung franchise na yun. Kapag nilaro ko yung Pokemon Sword and Shield, meron ako mapupuna doon pero hindi ko masasabi na walang improvement to compared dun sa sa yung sinundan niya, yung ganyan. Wala akong ganun eh. And gets ko yung bilang part ng community ng TGS, kapag nagkukwento kayo, gets ko kung ano yung mga hinanaing nyo, right? Pero sa kabilang banda, meron akong nadaanan na content creator sa TikTok. Ang pangalan niya si Kasams. Para siyang isa sa content creator ng Pokemon. Kilala ko yan. Kilala mo yun? Si Kasams Erwin. Oo, lagi siya naghahunt ng mga shiny, ganyan. Hindi ako fan ng Pokemon, pero pag nadadaanan ko siya, nanonood ako kasi grabe yung grind na ginagawa niya para sa pagkuha ng shiny. Literal, sabi ko, grabe yung endurance sa maneto. Kaya parang nag-gain niya yung respect ko. And meron siyang pinunto doon na, I guess siguro nagagets ko na okay na nag-i-exist yung Palworld, pero it will never be Pokemon or parang it will never beat Pokemon kasi iba naman din yung vibe ng Pokemon. Merong mga mechanics or merong mga improvement na meron sa Palworld na sana ma-implement sa Pokemon, pero totality nung Pokemon is hindi pa rin same nung vibe ng sa Palworld kasi merong yung siguro sa madaling salita, chill game ang Pokemon compared dun sa Palworld. Yun yung parang ako meron siyang, I think ikaw nag-explain nun o si Darkbird, nakalimutan ko na parang as a newcomer, pag naglaro ko ng Pokemon, magigets ko kagad siya surface level. Pero kung gusto kong maging deep, gusto kong maging yung talagang mag-deep dive sa mechanics ng Pokemon, pwede rin may mastery din na ganun. And yun yung maganda, I think, sa Pokemon bilang outsider. Kunin ko yung opinion ni Darkboy, pare. Ano bang thoughts mo sa Palworld and yung Pokemon na debacle na to? And kung dun sa mga sinabi ko, kung nag-agree ka man doon or nag-disagree ka? Wala akong masyadong comment sa Palworld kasi hindi ko siya sinubaybayan kung ano yung ganap doon. Kasi mas Pokemon fan lang naman ako, hindi naman sobrang diehard. Yung sa Palworld, nabalitaan ko lang nga siya na isa nga daw siyang Pokemon with guns, ganun daw. So, hindi ko din siya hindi ko talaga siya pinasukan, hindi ko din siya tinry laruin kasi ayoko ding nakita ko kasi dun sa mismong game na ikaw mismo yung pupukpok dun sa mga Pokemon, tsaka ikaw mismo yung babaril. Hindi ko kaya sa love ko yun eh. May pagka-animal lover eh, ganun eh. Pero kapag ang labo lang din eh kasi pag sa Pokemon, pinaglalaban mo din yung Pokemon. Parang halos ganun din. Pero hindi ikaw yung mismong yung wala sa kamay mo yung pagpapalo eh. Kaya yun lang yung ayoko. Pero yung dahil nga may violence, kaya ang pagkakaalam ko hindi siya masyadong nakaka-copyright kasi iba yung target audience. Yung Pokemon kasi general talaga. Ito yung pang mature audiences talaga. Pwede magdagdag doon sa sinabi ni Darkboy. Sige pa. Totoo yun, pwede mo pukpukin yung mga piles eh. Kunwari, gawa ka ng batuta, tapos hampasin mo sa ulo. Pero may isang malupit doon, gagawa ka butcher knife. Putang ina. Butcher knife yung tawag. Alam mo kung anong ginagawa ng butcher knife doon sa pal? Ano? Talagang tatagain niya yung pal, tapos may dugo na lalabas or something. Tapos forever na siyang mawawala.
Okay. So, Ganun yung dito sa ginagawa Palworld, namamatay talaga siya. Di ba sa Pokemon din, nagfe-faint lang? Tama Sa ba? sa Palworld, nagfe-faint din siya. Parang ang tawag nila is unconscious. Gano'n, hindi siya So, may certain way na gagawin ka, papatulugin mo lang, magre-recover na siya. Pero pag ginamitan mo siya ng butcher knife, yung pal mo, forever na siyang mawala. Kasi bubutcherin mo na, kakatayin mo na siya eh. So, sobrang brutal talaga. Alam ko nga pwede mo pa daw kainin, ganun pa. Kaya hindi para sa akin 'to. Hindi ko trip yung ganito. So, hindi ko na talaga siya pinasukan. Gets. Pero dun May sa mga aspect, sorry to cut up sige Darkward, lang. no? Gets ko yung sinasabi mo na parang hindi para sa iyo yung violence, etc. And iba naman din talaga yung goal nung Pokemon, right? Pero dun sa aspeto or dun sa side naman na merong paano ko ba i-articulate ito? Na meron kayong, hindi ko alam kung part ka ng Pokemon fan na yun, pero kung hindi naman, okay lang din. Na meron kayong dinidemand na improvement sa Pokemon na ginagawa dito sa Palworld. Meron ka bang ganong vibe or totally wala talaga dahil hindi mo naman nalaro yung Palworld? Wala, hindi ko kasi nalaro yung Palworld eh. Kaya hindi naman ako, sa Pokemon naman, di din ako sobrang fan kaya wala din akong expectations masyado sa kanya. Ayusin lang siguro nila yung frame rate, yun lang. Basta maging playable pa rin siya. Kasi Gets. mas feel ko kasi target talaga nila yung mga kabataan eh. Ganun lang sa tingin ko sa Pokemon eh. So, wala akong masyadong reklamo din. Gets. Ako naman, ang reklamo ko lang naman talaga sa Pokemon. Again, wala akong point of comparison yung mga nakikita ko lang, no? Siguro yung hindi ko rin sure kasi correct nyo na lang ako, no? Meron laging sentiment na hindi na quote-unquote creative yung mga Pokemon ng bagong generation. Yes. So, doon lang, hindi ko alam kung, I mean, syempre, alam ko yung 150, di ba? Yung iconic yun eh, di ba? May anime na ganun eh. Hindi ba unfair na parang i-compare natin yung new gen doon sa old, na lagi talagang merong nostalgia pass yung mga lumang Pokemon? Nagme-make sense ba ako? Sorry, baka hindi eh. Kasi hindi ako ganun ka Pokemon fan eh. Pero dun sa sentiment na or sa statement na hindi na ganun ka creative yung mga bagong Pokemon, nag-agree ba kayo doon? Totoo ba talaga siya? Totoo naman pero dun sa kasi sa 150, sabihin na natin sa lahat ng 150 na yun, lahat okay, ganun. Sa yung mga new generations naman kasi hindi naman 150 na yung nire-release eh. Halos 50 na lang yung dinadagdag eh. Mga ganong number. Tapos nagbabalik lang sila ng old Pokemon. Minsan nga nire-redesign na lang nila eh. Para may mga Charizard na ano nga ba yun? Basta ibang kulay, ganun lang. Wala namang armored Charizard parang ganyan. Wala pa. Pero tingin ko magkakaroon. Puta, parang Digimon na yun ah. Ganun na lang ginagawa nila eh. Nire-redesign na lang nila yung luma. Pero meron talagang mga butaw na design na wala talagang silbi ng Pokemon. Hindi ko lang ba't ginagawa pa nila. Tsaka yung pare, yung isang napansin ko din, ewan ko kung, sorry Grim ipapasok ko sa after na to, last na talaga. Yung napansin ko nung nalaruan ng Pokemon Sword and Shield, dahil nga diba iba't ibang iteration siya. Sabi ko, ito, walang knowledge to sa Pokemon totally, na parang, naalala ko lang before dun sa nalaro ko yung I think Pokemon Yellow yun. Yung Pokemon mo and yung mga skills niya parang part ng puzzle, yung parang ganyan. Hindi ko siya na-experience sa Sword and Shield yata, I think. Yung hidden machine. Hindi ko alam yun. Tawag doon hidden machine eh. Yung like for example, sa generation 1 hanggang 3 or something. Para makapunta ka sa isang area, kailangan mo ma-unlock yung hidden machine or HM na move. Kunwari, cut, surf, fly, ganyan, strength. Yung tinanggal na yun sa mga latest generations. Yun, yung isang ganun. And then yung, I'm not sure kung gagawin din ng Nintendo, no? Dahil ang dami nilang mga region, yung parang, pwede mong puntahan ng iba't ibang region, yung parang ganun. Parang wishful thinking yata yan bilang hindi naman ako fan ng Pokemon. Kapal naman ang mukha ko, hindi ko nga sila ginastosan yun, tapos magdidemand ako ng ganung kalaking open world. Pero, yun, ikaw, Grim naman, sorry, dumaldal ako na ball hug ko yung conversation natin. Anong thoughts mo dun sa Palworld, and kung Pokemon fan ka din, ano yung mga reaction mo dun sa mga napag-usapan natin? Ayun. So, actually, nung nakikita ko yung Palworld, hindi ko siya masyadong pinapansin. Ayan, lakas man sales stock ni Master RCB dun sa JC. Hindi, pero ang niya, fan din naman ako ng Pokemon, pero hindi yung sobrang hardcore na
hanggang competitive play ako. Mm. Pero I can say naman nalaro ko lahat ng series ng Pokemon. Tapos ang thoughts ko lang naman sa Palworld is uh, very experimental siya in terms of gameplay na pinagmix niya ang Pokemon. Hindi naman pala experimental, daring. Kasi alam niyang yung ginagawa niya, obviously, nung creators, alam nila ginagawa nila. And at the same time, I think alam din naman ng fans na alam nila yung ginagawa nila. So, kasi ang problema sa Pokemon, for so long naman, yung term is they can get away with it. Yung nire-release nilang games na paulit-ulit. Meron konting improvements, pero hindi siya sobrang groundbreaking sa genre ng Pokemon kasi yun nga, they can get away with it kasi in the end, yung fan base, bibili at bibili pa rin. Gaya ko rin naman. Na kahit ang tagal ko nang hindi super fan ng Pokemon, pero pag nag-release ng game, gusto ko pa rin laruin. So, siguro tingin ko, ang kaya pumatol yung Pokemon Company kasi ang laking noise talaga ng ginawa ng Palworld. I think, alam ng mga devs na ginaya na sinadya siguro nila gayahin yung ibang itsura ng Pokemon just to make noise sa community na konting traction na, oy, ito yung game namin. Mas maganda to sa Pokemon. So, I think they were able to do kung ano yung gusto nilang ma-achieve doon. Number 1 selling ata siya, correct me if I'm wrong, sa Steam ngayon in terms of open world. Tapos, I think na-threaten yung Pokemon kasi ginawa ng Palworld yung hindi gawin ng Pokemon for so long. Walang tama pa rin naman yung point nung sa'yo kanina, Boss Jazz, yung hindi naman mauusod din ng Palworld yung kung ano na yung na-establish ng Pokemon. Pero siguro andoon pa rin yung thoughts ng Pokemon Company na hindi na nila pauusudin pa. Palalakihin pa yung Palworld in terms of scalability. Hindi na magkakaroon ng Palworld 2, Palworld 3. Kung kaya na nila putulin yung ulo, puputulin na nila. Yun lang yung thoughts ko doon. Tapos, may madami din naman fan. Sorry, ito Katya. May question lang ako dun sa nasa Palworld kasi tayo ng discussion na baka makalimutan ko. Napakinggan ko sa isang podcast sa Sacred Symbols na hindi ba pwedeng i-plead ng Palworld na etong game namin is parody ng Pokemon? Kasi I think kapag parody, meron parang pasok sa fair use or baka mapoprotektahan sila dun sa mga claim na pwedeng gawin ng Pokemon. Di ba? Parang lusot yan, di ba? Pag ginamit mo yung parang parody. Parody lang to, not necessarily copy, pero pinaparody namin yung nag-i-exist na content or na IP. I'm not sure kung familiar kayo dun sa intellectual property ng mga laws, pero doon ko lang siya narinig kasi. Ako parang hindi. Hindi siya makakonsider. Kasi sobrang ibang-iba yung mechanics niya compared sa Pokemon. Sobrang ang daming kakaibang mechanics. Pwede siyang, kasi combination siya ng Ark Survival Evolve tsaka Pokemon. Okay. Pinagsama siya. Kasi ang pinaka main issues lang sa Palworld is yung design, talaga yung mga assets. Parehas na parehas kasi like for example yung technology feature ni Palworld, same siya dun sa Ark Survival Evolved na every level mo ma-unlock mo yung mga yung mga furnitures or mga weapons ganyan. Parehas na parehas sa Ark. So, yun lang yung naging issue pero in terms of parody parang hindi siya. Gets. Go kasi Grim. masyadong malaki din yung yung IP ng monster taming genre. Kasi ang dami na naman ng una kaysa sa Palworld Ang daming sumubok din naman na hindi ganong na-compare nga sa Pokemon. Pero kasi nga gumawa din si Palworld ng medyo mga kamukha talaga nung Pokemon is yun talaga yung nag-pull ng trigger din. Tsaka i-add-on mo pa yung magandang gameplay tsaka graphics. Ayun. Addicting siya. Tsaka dagdag ko lang, yung in terms na sa na-threaten talaga si Pokemon Company. Kasi ito lang yung pinaka point ko dito
what if na-introduce sa mga bata yung Palworld? Tapos pinatikim mo sa kanila yung Pokemon, hindi nila lalaruin yung Pokemon, sure ako. Totoo. Totoo. Kasi ang mga bata ngayon is more on Roblox, Minecraft, right? Yung mga ganyan. Magbi-build sila ng base, survival, tapos online may mga friends. Kasi yun yung gusto ng mga bata ngayon, yung mga new generation, yung makakalaro mo yung mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo. Nasa Palworld yun at wala sa Pokemon yun. Hindi mo pwedeng makasama yung Pokemon yung mga kaibigan mo sa Pokemon. Maglalag kayong lahat. Unlike sa Palworld, buong klase kayo, pwede kayong magsama-sama sa isang server. Diba? So pag na-introduce yung Palworld sa mga early generation ng mga bata, tapos pinalaro mo, doon natatakot siguro si Pokemon na baka maging complete series siya na magkaroon ng Palworld 2. Hindi, malam mo, may mag-invest, di ba? Bilhin ni Sony or may Xbox, di natin alam, di ba? Tsaka So, mas isipin mo, may para siyang protection GTA na sila. pa. Di ba? Mm. Yung mga kinaadikan ng mga bata, tayo dati, di ba? Mm. Sa ulo pa dati yung mga cheats na nasa GTA. So parang i-mix mo pa yung aspect ng pagiging GTA, tsaka monster hunting ng Pokemon, di ba? Talagang magandang catalyst talaga siya sa all ages na to enjoy. Nakikita ko yung truth dun sa mga nababanggit nyo, no? And syempre, hindi naman ako si Nostradamus para ma-predict kung talagang mangyayari siya. Pero sa kabilang banda, ang pwede kong pushback lang talaga dito, and gets ko rin naman, hindi naman talaga siya nangyayari sa totoong buhay, is yung yung rating niya. Nabanggit nyo, di ba, parang yung GTA, di ba, nilalaro din naman ng mga bata ngayon, di ba? Pero merong ako as an outsider looking inside dito sa gantong games, iba pa rin yung nanay na walang alam magtatanong doon sa data blitz, ano ba yung pambata na game, and ibibigay yung Pokemon. Iba pa rin yun eh. Iba pa rin, hindi magiging choice ng mga stores na i-recommend yung Call of Duty or siguro yung Resident Evil. Pag bata talaga, tapos totally oblivious sa mga genre ng games, right? Pero syempre, again, hindi rin naman siya nangyayari sa totoong buhay kasi di ba tayo, ewan ko, siguro sa batang 90s, hindi ko alam sa bata ngayon, hindi ko alam, wala akong idea, pero batang 90s, walang pakialam yung tatay ko, maglaro ka ng Resident Evil, maglaro ka ng Silent Hill, wala akong pakialam. Okay lang yan, parang ganyan. Alam mo, maganda yung point mo dun sa analogy mo. Kapag yung nanay yung nagtanong. Pero pag yung tatay yung nagtanong, bili mo yung Palworld. Bili mo yung GTA, tsaka yung Resident Evil. Anong Pokemon? Wag yan. Pero maganda yun. Pag nanay talaga, ano ba yung pwede sa anak ko? Pag tatay yan, barilan dyan. Diba? Yun agad. Iba yung decision making din. Pero anyway, mag-proceed tayo, mahaba tayo dito sa Palworld, no? Blackbird, bigyan mo ko ng rundown ng mga games na nalaro mo and yung mga games na natapos mo and yung mga ongoing rin na games na nilalaro mo. Yun, nalayo tayo nga. Isa-isahin ko ba lahat ng games ko? Okay, rundown lang. Quickie lang. Sige, so yung kalaban ng Palworld, tinapos ko yung Pokemon Scarlet Violet. Yun. Pero yung DLC lang, kaya wala siyang point ngayon. May dalawang DLC siya, yung Teal Mask tsaka yung Indigo Disc. So natapos ko na siya. Paano ang aspeto ng DLC sa Pokemon? Wala kasi akong idea. Sorry, gusto ko lang malaman ko. Dagdag island ba siya? Dagdag ng location, dagdag ng Pokemon? May bagong location lang, tapos bagong mga Pokemon na makaka-capture mo. Okay. Tapos may bagong story din. Yun nga yung parang dapat nangyari sa Pokemon Persona 5 Royal, na dapat naging DLC na lang yung last semester. So ganun yung nangyari dito. May dagdag kwento lang. Yes. Kasi tapos ko na siya. Happy naman ako. Yes. Tapos next game ko, Fat Princess Adventures. Ano siya, 4-player co-op, couch co-op game dati. Pero hindi na kasi uso couch co-op ngayon, kaya nilaro ko na lang siya ng solo. Okay. Para siyang Diablo. Parody siya ng Diablo, pero simple lang, mas madali. Natapos na namin itong game na to dati sa bahay ng mga kapatid ko. Naka-co-op po kami. Ngayon nga sinolo ko. So, pinatinum ko na lang ngayon. Kaya Madali lang. platinum point ko. Madali lang naman siya. Medyo mahirap, pero may nahanap akong way para kayanin siya ng one player eh. Nag-ano lang ako, nag-archer lang ako, parang mag-iwas-iwas. Medyo parang tangent lang. Hindi ko ma-recall eh. Hanapin ko lang siguro kung after nitong episode, tapos lagay ko yung link. Parang naging issue tong Fat Princess nung mga woke sa US, kasi parang
fat shaming, parang ganyan. Anyway. Touch na. Yeah, di lang ako familiar doon. Pero makulit tong laro na 'to kasi nga ano nga, kumakain ng cake yung mga characters niyo. Parang yung Metal Slug na kapag nabusog ka biglang tataba na lang din yung character mo. Tapos Okay. lalakas ka. Okay. Nice. Nakalimutan ano ba tawag dun basta yung top down na madami kang pinapatay. Ganun siyang game eh. So, parang Diablo, dungeon crawler, ganun. Mabilis Nice. lang. Tapos yun, isang game na tinapos ko din ay Armored Core 6. Yun. Matagal ko na siyang nasa backlog nung August pa lang. So, main story natapos ko. Pero para i-platinum, kailangan mo siyang tapusin ng 3 beses. Tsaka ulitin mo yung missions ng kailangan naka-S rank. So, dito ako natagalan talaga. Para siyang ano sinasabi nila na parang Soulsborne daw yung gameplay nito. First time ko lang kasi makapaglaro ng Armored Core game. Okay. Kaya ano, yung gumawa nito From Software. So, yung sikat na gumagawa ng mga games na ngayon. Pero matagal na daw kasi hindi nagkaroon ng Armored Core. Ako fan kasi ako ng mga Gundam robots. Kaya binili ko talaga to dati. So yun, mahirap siya. May kahirapan tong laro na to. Ito May bang dodge din. Armored Core, mahirap siya na walang way to cheese yung game? Kung na magpapa-overleveled ka para dumali yung kalaban mo, etc. Or makuha mo yung platinum? Wala ba siyang ganun? May mga onting cheese yata dati. Pero may tamang loadout, may tamang armor. Hindi kasi ako mahilig maglaro ng ng mga Bloodborne, yung mga ganong game. Kaya ngayon ko lang din na-experience tong mahirap na game. Pero kakayanin naman siguro. Basta retry ka na retry, tsaka tama yung suot mong armor. Ganun. Tsaka yung nare-record na ito, pare na 3 playthroughs, hindi siya yung parang dahil lang sa ending, no? Hindi siya ganun yung parang pwede mong i-save scam. Hindi siya ganun. Hindi pag next playthrough kasi may bago kang mission na ma-unlock. Tapos yun, kailangan mo siyang tapusin ulit. Gets. Basta iba-ibang faction siya eh. Ganun yung nangyari. Tapos yun pala, dadagdag ko na lang din dahil na-mention ko kanina na nagta-times 2 ako ng anime. So ito pala yung sikreto ko kung bakit nakakatapos din ako ng madaming games. Okay. Kasi yung story na tong game hindi ko binabasa. In-skip ko lang talaga yung story. Ganun lang ako. Okay. So, mission by mission lang ako. Laban lang ng laban. Hanggang matapos. Meron akong I think okay lang naman sabihin to kasi I think naman siya, totoo naman siya and hindi naman siya sikreto, hindi rin naman siya masama. I forgot his name. Hindi ko na rin maalala kung sino yung nagbanggit sa akin. Meron part ng community ng Trophy Hunters, right, na talagang ang bilis niya. And ini-skip niya yung story tapos later parang papanoorin na lang sa YouTube para maintindihan yung story, parang ganyan. I forgot eh. Pero parang pag speedrunner ka talaga, not necessarily speedrunner nung game, pero speedrunner to get the trophy, talagang i-skip mo yung story, right? Kasi kakain ng oras yun. Tapos later on, kung meron ka ng extra time, pwede mo na lang panoorin sa YouTube or basahin mo na lang sa Google kung ano yung story niya para maintindihan mo. Kasi iba naman yung goal mo eh. Ang goal mo is, matapos na ma-platinum ng mabilis and there's nothing wrong with that. Walang issue doon. Pero yun nga, ang setback ng gaya ng nasabi mo, naalala ko lang kasi nag-skip ng story. Anyway. So, ini-skip mo, dito, sa Armored Core mo lang ginagawa yun o sa lahat ng games na nilalaro mo? Hindi sa lahat eh. Depende sa game pag interesado ko. Itong Armored Core, kasi yung dito, yung mga characters dito, hindi mo nakikita yung mukha. Mga bosses lang sila, mga wavelength lang na nagsasalita, inuutusan ka, ganun. So, hindi ko na inintindi masyado, basta inuutusan ako nitong pumatay eh. So, ganun ang ginagawa ko. Basta sinusunod ko lang yung mission objective. Kasi dyan sa Armored Core, yung story, during mission, yung kapag nagbabarilan na kayo, dun lumalabas yung story. Kaya yun yung nagiging problem, parang saan ka magpo-focus, sa kalaban mo o dun sa sinasabi nung nasa radyo, 'di ba? Tama, Duckworth. May Yan yung ganun. naging issue ko diyan eh. Yung parang ano na nangyari dun sa sinasabi nito eh. Nakikipagbarilan ako eh. Parang ganun siya eh. Pero medyo naintindihan ko nga din yung story dahil doon. Habang nakikipag-action nga ako, sabi, uy, may namatay tayong kakampi dito. Parang punta ka doon. So, ganun ko na inintindi yung story. Pero mas malalim pa yata yung story na to eh. Yun na lang yung hindi ko naintindihan. So, yun. Kasi na-inspire nga din nga pala ako. Medyo tangent sa yung Games Done Quick
dahil Mm. nanood ako nung January. So may mga games na nag-i-speedrun sila. So doon ako ginanahan na isang oras lang natapos na yung Armored Core. Mm. Parang sa isip ko kaya ko din 'to, pero yun pala 45 hours ko pa matatapos. Mm. Naging naging Tagal din, eh. naging discussion rin natin 'yan sa Discord 'no, kasi nabanggit mo 'yan kung nanonood ka nito. Nanonood rin ako sa kanya pero hindi live, pinapanood ko na lang yung mga VODs niya. And nung na-share mo yun dun sa channel natin or dun sa Discord mo, nanood din ako and syempre ang usual na pinapanood ko is mga Dark Soul. Yun yung parang sarap for me panoorin na i-speedrun, eh. Ganyan. And later ko lang, that time ko lang nalaman na yung Lies of P pala yung pinanood ko, na gumagamit din pala talaga sila ng software or ng kung ano man na program, yun dun sa heat detection. I think heat detection yung tawag doon, meaning nalalaman nila kung saan yung wall na pwedeng tumagos. Na-imagine nyo ba kapag nag-speedrun? Kumbaga parang yun yung magiging glitch, ganyan, yun yung parang pwede silang makapag-skip ng chapters, etc. So, I mean, nothing against dun kasi meron naman iba't ibang category ang speedrun. Meron din yung I think yung walang glitch, meron din yung may glitch, etc. So, may iba't iba siyang category. Pero nagulat lang ako that time kasi akala ko ever since na parang naging cognizant ako sa speedrun, akala ko trial and error lang talaga yun na dinidiscover nila yung mga ganun. Yung pala, ngayon, dito siguro dahil sa technology na meron ng ganun, meron silang mga software na ginagamit to detect yung mga ganung bagay. So, siguro dati nga trial and error kasi yung mga bagong games, yun yung Lies Lies of P. 'Di ba na be-break kaagad nila yung game, eh. Kaya may mga diskarte na sila. Dati kasi mga old games lang yung i-speedrun. Ngayon, kaka-release lang, ang bilis na kaagad nila natatapos. Pero gusto ko lang maging clear, hindi yung kabawasan kasi kahit alam nila yung wall na yun, meron pa rin mga yung sobrang precise kada frame na kailangan ma-perform nila ng tama para makapag-skip sila. So, mahirap pa rin. Kasi nakikita ko yung ginagawa nila minsan, nagpa-fuck up pa rin sila kahit ilang practice na sila. Yung tamang positioning ng characters, tapos yung tamang pag-press, super nakakabilib rin pag nanonood ka na parang niraran nila yung mga games. Anyway, sorry na tangent. Yun nga yung nakakatuwa doon dahil ina-explain din nila. So, pwede mo din i-try sa sarili mo yung mga technique. Tapos, kung kaya mong gawin, kaya mo. Kasi talent pa rin yata yung gaming, eh. Yun yung tingin ko sa kanya. So, yun lang yung Armored Core. Basta good. Asarap niyang laruin. Nice. Na marirecommend ko siguro kung fan kayo ng mga robots. Ang smooth ng controls, eh. Sarap umilag-ilag. Ang issue ko dito pare sa Armored Core, hindi ko pa naman siya nalalaro pero while watching kasi napanood kita nung I think in-stream mo nung kakabili mo lang nito. Nahihilo ko. Nakakahilo rin ba siya kapag ikaw mismo yung naglalaro? Kasi 'di ba lumulutang ka, lumilipad ka tapos yung movement umiikot-ikot. Nakakahilo ba siya? Or ako lang yun? Baka issue ko na lang yun. Depende na siguro sa gamer talaga, eh. Fast-paced kasi talaga yung paggalawan. Doon nga ako natutuwa, parang nakasakay nga ako sa Gundam. So, shoutout sa tropa kong Gundam ang pangalan. Ayun. Hindi na natin siya Yun talaga, papakalanan. Gundam na lang. Okay. Ang smooth lang talaga. Yun lang yun. Kaya ganun kasi yung mga galawan talaga ng robot game na hinanap ko. Nice. Ayun, pagkatapos ng Armored Core, lastly, may game ako na sinabi ko last episode na hindi ko sana isasama. Pero dahil madami akong natapos na games, parang nasa isip ko, makagamit nga ng credit, pero wala akong mabili. So, naisip ko, yung mga games na lang na nabili ko, yung na-pre-order ko, kung naalala nyo pa dati na sabi ko hindi ko na lang isasama. Ngayon, sinama ko na. Kasi kinancel ko yung pre-order tapos binili ko siya ulit para makatipid. Kasi nung una kong bili, wala pang Shopee discount. Okay. Shoutout. 30% So, ngayon, ba yan? tapos nung binili ko siya ngayon, kaya kasama na din siya sa project backlogs. Sige. So, yung game na yon ay Tekken 8 at yun nga, pre-order ko. Tapos day 1, ewan ko, sana hindi flex, pero day 1, pinatinum ko na agad siya. Speedrun ko na rin. Ilang oras yan? Ilang oras na platinum yan? Ang platinum time kasi niya talaga, around 8 hours to 12. Pero, ang ginawa ko kasi, kinuha ko yung fastest time sa world. So, nasa akin pa rin sana. 4 hours and 4 minutes yung Nice. time ko ngayon. In-skip ko yung story, in-skip ko lahat.
Tapos nagpa-boost din ako. So yun lang yung platinum ko. So one ano yun, 'di ba? Main story tapos platinum. So 1.5 1.5. yun. Oo. Parang nadadayaan niya ako dahil ang bilis ko lang tinapos. Hindi, I mean, ini-speedrun mo Mm. kasi hindi naman yun yung normal na, I mean, kung normal na tao ka, I mean, paano ba i-articulate ito? Kung casual gamer ka, na yun, ina-enjoy mo lang yung game, hindi mo naman i-speedrun yun eh. Choice mo yun na i-speedrun mo. I don't think na, na hindi siya patas or unfair siya. So yun, tsaka dagdag ko na lang din doon. Kaya siguro kinaya ko din i-speedrun yun kasi familiar talaga ako doon sa Tekken franchise. Medyo onting backstory din. Tekken player kasi ko talaga. Medyo competitive. Kaya alam ko talaga yung gagawin doon sa trophies. Pinlat ko talaga kung paano siya matapos ng mabilis eh. Tapos, ayun. Ewan ko kung dadagdag ko na lang din to Sorry kung go. mahaba. Okay lang. Pero kasi Tekken player nga ako, tsaka may pagko-competitive. Kaso dito sa Tekken 8, pag naglaro ko kasi nito, yung 4 hours kulang pag nagpa-practice. Parang re-relate ko lang din doon sa nasabi nila Sir Master RCB kanina, yung sa League of Legends. Na pag naglaro ka ng rank. Kasi competitive game din to eh, na may ladder. Yung pag naglalaro ka, pagkatapos mo maglaro, nagagalit ka. Pagkatapos mo, depende kung win or lose eh. Kasi game siya ng may kalaro kang ibang tao. Kaya, ang naisip ko dito sa Tekken, parang gusto ko nang i-drop siya para makapaglaro na ako ng ibang games. Kaya ba? Kinakaya naman. Actually, yun nga yung reason talaga kaya ko siya ini-speedrun para hindi ko na siya hawakan ulit. Kasi ang dami nga aralin sa games na to eh. Na magpa-practice ka pa, mag-aaral ka uli ng mga bagong moves, ganun pa. So, kinakaya ngayon eh. Tinatry ko talaga siyang hindi i-open. Kasi kapag may nag-i-yell dyan tapos laro muna tayo, ganun. Aabutin kayo ng 2 oras or matagal pa eh. Ganun yung problema eh. Tsaka So, physical copy naman yung Tekken mo, di ba? Kung So, meron yun, kung meron nakasalpak na bago, dagdagin sa katamaran na ayoko na papalit pa ako ng CD. isa na yun. So, ang way ko na siguro talaga para maiwasan to eh, maibenta. Kasi, ang hirap kasi, yung mga recommendations ko, yung lahat ng nakikita ko puro Tekken kasi bagong game siya. Kahit manood ka lang ng binabalik at binabalik eh. Pero ngayon gusto ko na talaga siyang iwasan para magamit ko naman yung time ko sa ibang bagay. So, yun lang siguro. Nice. Yun lang ang aking journey ngayong Meron ka pang ongoing, sabihin recta mo dito. yung ongoing ko nga pa, sorry. So, ang ongoing game ko, dahil gigil na gigil talaga ako dito sa game na to. Kaya ako nag-speedrun. Dahil lumalabas din pala sa feed ko to. Dahil halos lahat ng tao ito yung nilalaro ngayon. So, buti nga natapos ko na. Grand Blue Fantasy Relink. Tapos mo na to? Kaka-start. Hindi pa. Tapos mo. Okay, sige. Malapit na. Ayun, kaka-start ko pa lang sa kanya. Kasi nung nag-armored core kasi ko, ayoko munang laruin yung Grand Blue kasi baka mawala yung skill ko doon, yung dodge. Basta yung iba kasi yung movement. Kaya tinapos ko muna. So ito na nilalaro ko ngayon. Masaya siya. Nakakatuwa. May sinabi ako sa last episode natin na okay siya for newcomers. May mali lang pala ako nasabi ng onti doon kasi yung story nito nasa lang siya, nandun sa libro. Babasahin mo lang. Hindi niya kinuwento yung buong story. Kumbaga, sa One Piece, kumpleto na yung crew ni Luffy. Tinutuloy mo na lang yung storya. Etong sa game na to, hindi mo nalaman kung paano niya na-recruit yung iba niyang crewmates. So, kung gusto niyong malaman, nasa anime pa. Yun yung actually, ang galing lang. Naging conversation namin to kanina sa GC kasi merong isang part ng community nagtanong niya kung nalaro nyo na ba yung Grand Blue Fantasy. And same ng sinabi mo. Actually, hindi naman 1:1, pero ganun din yung comment ko pagdating sa story. Nakukulangan ako sa context. Tapos parang nabanggit ko nga doon na unlike sa ibang JRPG na unti-unti mong ma-meet yung mga crew member mo, yung party members mo. Eto, ando na kagad sila lahat. So parang wala kang context, wala kang history kung anong ganap. And
hindi rin nakakatulong for me yung pagbabasahin yung mga Fate episodes kasi para siyang PowerPoint presentation. Sana man lang gumagalaw, di ba? Ini-skip ko lang yun eh. Ang ganda nung mechanic na kapag inano mo yung pag pinlay mo or ginawa mo yung Fate episodes, meron siyang added stats. Gusto ko yun. Pero sana wag naman yung picture lang tapos ang boring eh. Ini-skip ko talaga siya and I guess siguro fault ko yun and fault rin ng gumawa ng Cygames. Hindi kami nag-meet. Pero ang ganda sana nun kung meron silang ibang implementation nun ng Fate episodes, at least parang enticed ako. Kasi merong part doon na na-enjoy ko which is yung parang lalaruin mo talaga yung character, yung parang meron talaga siyang quest, 'di ba? Meron ganun. Sana puro ganun na lang, hindi or parang may ibang atake, hindi yung parang PowerPoint presentation lang siya. O, hindi nga parang PowerPoint presentation eh. Literal lang na still eh. Tapos voice over lang eh. Ang boring na ni-skip ko na lang yun. And yun, anyway. Yun yung game na yan pa yung plano ko sanang hindi skip. Pero nung pagtagal-tagal nga ngayon at napag-usapan natin baka skip ko na rin siya. Panuorin ko na lang. Pero yun, tama ba? May anime? Tama ba? May anime pa tong? May anime siya. Yung anime, kasi siya eh. So, mas napag-usapan na kwento dun kung paano siya nag-start. Kung paano nabuo yung team niya. Yun lang. Siguro mag-ano na rin ako, mag-piggyback. Ay, tapos ka na ba, Darkbird? Sorry. Yun lang naman yung nilalaro ko ngayon. Okay. Mag-piggyback na ako dito, i-recta ko na sa akin tapos sunod-sunod na tayo no? Kasi related na dito. And yun din yung nilalaro ko ngayon kasi natapos ko na yung Persona 5 Royal na platinum ko siya. Siguro mamaya ang maganda mag-deep dive si Grim. Tapos natapos ko din yung Final Bar, kaya yung sabi ko kanina na platinum ko rin siya. And after nun nilalaro ko na yung Grand Blue Fantasy Relink kasi yung Persona 3 Reload dahil nga naging digital na siya. Kasi, tawag dito, plano ko talaga magdagdag ng game sa Nakama Game Access. Kaso sabi ko, putang inang mahal ng games digital, parang $70, ganyan. Versus kapag bumili ka ng physical, mas mura tapos magagamitin mo pa ng voucher. So, ang ginawa ko dun sa Nakama Game Access sa Patreon at /The Game Silog Show, bumili na lang ako ng mga games na marami. Elden Ring, Forbidden West, Persona 5 Royal. Para madaming choices and then parating pa yung Shadow of the Earth 3, kumbaga parang preparation na rin. And then, itong fuck up ng Atlus doon sa Chinese, kung di kayo familiar guys, yung copy ng Persona 3 Reload sa region natin, I think Philippines and then yung iba pang mga bansa, Chinese version, walang English. So, para i-resolve or parang band-aid solution sa ngayon, pansamantala, ginawa ng Atlus is, binigyan niya kami ng digital code para ma-download namin yung Persona 3 Reload. And good job rin naman, I think, doon sa part na yun kasi ginawa nila at least malalaro pa. And meron pang follow-up na papalitan kami bibigyan kami ng physical copy. So, doble, di ba? And then, dahil nga digital na yung copy ko ng Persona 3 Reload, dinagdag ko na lang siya sa Nakama Game Access. And nilalaro siya ngayon ni Francis Galapon. So, shoutout sa'yo pare. Sana ma-enjoy mo. So, ngayon, punta ko dito sa Grand Blue Fantasy Relink. Gusto ko muna kayong bigyan ng context, guys, sa mga nakikinig kung di kayo familiar. Matagal na akong parang na fell out of love sa JRPG, na parang yung mga weeb shit, mga ganyan-ganyan. Merong mga games na nag-resonate sa akin kahit JRPG. Siguro pag hindi masyadong trophy. Familiar naman kayo pag yung mga JRPG, mga trophy, right? Yung kunwari yung mga anime girls na parang nag-overreact or yung mga matitining yung mga bosses ganyan, mga bata na bosses ganyan. Basta magagets nyo naman yon. And kahit naman siguro fan kayo nung franchise, kaya nyo ma-distinguish yung tinutukoy ko. Ngayon, parang nandun ako sa Renaissance, parang na-enjoy ko ulit to. Parang gusto ko ulit yung grand adventure. Hindi ako masyadong naiirita sa mga character na matitining yung bosses and sa mga mga tropes ng anime and sa JRPG. Etong Grand Blue Fantasy Relink, unang-unang napansin ko dito is yung character design niya. Sabi ko parang, okay to meron dito isang character na mommy, si Rosetta. Mommy yun. Parang, okay merong merong konting dating to parang ganyan. And basta maganda yung mga character design niya. And ang ganda rin ng music. And I'm not sure correct nyo ako, pero parang yung composer nito part si Nobuo Uematsu or parang isang composer rin yata na protege niya, parang ganyan. Kaya ang ganda rin ng music niya. Pero
gaya ng nasabi namin kanina na pag-usapan namin ni Duckbird, yung story, nakukulangan ako, walang context. Siguro dahil nga kailangan mong mag-extra effort na may papanoorin kang anime, magbabasa ka, kaso yun dun sa basa-basa, ang boring Kumbaga parang hindi na ako hindi na ako na-e-entay sa ganun. Which is nasasayangan ako kasi baka meron gem dito sa story na to pero hindi maganda yung pagkaka-deliver. Kung maganda kasi regardless kung napakaganda ng premise mo, kung maganda yung plot mo, kung hindi mo naman ikukwento ng maganda yung way ng pagkukwento mo, mababaliwala yun Mababaliwala yung ganda ng kwento mo. Though hindi ko alam kung maganda yung kwento, ang understanding ko lang yung bidang character dito na pahamak, tapos hindi naman to spoiler kasi start lang naman to, na pahamak, tapos mayroong isang character na si Lyria, and parang sinave niya, tapos parang inoffer niya, or parang nag-combine sila ng life link, so parang ngayon isa na lang sila, parang ganun yung pool ng yung HP na siguro, parang ganyan. So tapos yung Lyria na yun, siguro merong something sa kanya na ancient, di ko alam, parang nagsasamo ng mga primeval ba yan? Pasang ganyan, yung mga summon. Primal Beast. Ayun, Primal Beast, ganyan. So, sa part na yon medyo olets siya. Meron din ako mga nitpick na unang-una, walang local map. Sabi ko, putang ina, new gen game na to 2024, walang local map. Meron siya yung parang yung line sa taas, yung parang siyang compass ganyan, which is gets naman, makikita mo saan ka pupunta. Pero may tulong din kung gaano ba kahirap maglagay ng local map. Di ba, parang makikita mo ganyan, and yung map din mismo na pwedeng lalaki. And gets ko yung gameplay loop niya, and gets ko yung game philosophy niya na hub game siya. Kung familiar kayo sa Soul Sacrifice, sa Freedom Wars, Monster Hunter, right? Yung parang meron kang hub, tapos magte-teleport ko lang sa mga iba't ibang destinations, right? Gets naman yun. Pero merong missed opportunity dito sa Grand Blue Fantasy na maging full-fledged JRPG siya. Kung sakali may exploration, kasi ang ganda pare, kung makokontrol ko yung ship, tapos pupunta ako sa iba't ibang islands to explore, and kung ano mang ganap doon, putang inang ganda nito, Lods. Pero siguro hindi kaya ng budget, and hindi yun yung goal nila, kaya naging hub game talaga siya. C'est la vie, kung ganun talaga yung goal. Tapos medyo natawa din ako doon sa unang part kasi pag naglalaro ko ng isang game, ang protocol ko is kinokontrol ko yung character sa lahat ng bagay, kung makitalon, ganyan, takbo, tapos ini-invert ko yung y-axis, etc. Nagulat ako na ang taas ng talon ng character. Parang ang floaty. Parang wala siyang weight, walang bigat. Pero I guess siguro part yun para mag-aerial combo ka. Parang, kasi kahit naman nakapaglaro ka ng Genshin, hindi naman ganun kataas yung talon ng character sa Genshin eh. Di ba? Parang meron pa rin siyang weight, may certain weight pa rin siya. And sabi ko, baka magbabago to kapag malaki yung character ko. Pag medyo tank build, hindi parang hindi naman nagbago, parang mataas pa rin yung talon. Anyway, nitpick lang din naman siya. Pero sa 10 hours ko dito sa Grand Blue Fantasy, nagsha-shine yung game sa gameplay and sa iba't ibang playstyle ng characters. Sa ngayon, hindi nyo naman ako i-judge, baka tawagin nyo akong DGen. Ang character ko si Carlota, maliit siya na character, tapos great sword user. Ang angas kasi, na parang ang liit mo. Ako tapos, din, yan din character ko. yung character mo. Ang angas kasi, tapos ang bilis, di ba? Ginaganon ganito, tapos naka-great sword. Yun yung gamit ko. Nag-enjoy ako doon, and yung game, yung loop niya, or yung parang gameplay hook niya na magpapa-level ka, may mga quest, ganyan. Hindi ko pa na-experience yung sinasabi nila na grind. Wala pa ako dun sa part na yun. Siguro kasi wala pang part na na-stuck ako, or parang boss na nahirapan ako. Relatively, hindi ako magaling maglaro, pero relatively itong game is easy dun sa normal. Siguro, hindi ko alam kung parang Monster Hunter siya na magkakaroon ng master rank, yung mga ganyan. Hindi ko alam meron bang ganun? I'm not sure. Pero kung ganito lang yung difficulty niya as it is all throughout ng playthrough, not unless kung talagang manually i-select mo yung hardest difficulty, relatively madali siya, I think, for me. Hindi ko alam kung magkakaroon siya ng master rank katulad sa Monster Hunter, yung hihirap yung mga kalaban, yung mga quest, yung mga bosses. Hindi ko alam. Pero sa ngayon, medyo siya, easy breeze siya sa akin. And hindi naman siya detrimental. I mean, hindi naman siya negative na madali siya. Ma-enjoy pa rin siya. Pero
kung ang goal ng game is mag-grind, ang goal ng game is yung upgrade, min-maxing, kailangan mahirapan ako. Kailangan merong part ng game na mahirapan ako at maging challenge siya para ma-encourage ako na mag-min-max. Kasi kung walang challenge yung game, lahat kaya kong talunan ng kung ano lang yung normal na playthrough ko, hindi ako mag-grind. Darkbird, sorry, go. Sa main story lang yata, medyo normal pa yung difficulty. Tapos sa endgame na yung mag-grind ka talaga ng may proud na. Parang required na nga yata daw mag-co-op talaga doon. Multiplayer, Okay. online. Dahil mahihirap na talaga yung mga kalaban. Nice. Kasi ngayon, di pa tayo namamatay eh. Oh, Tsaka never yung pa. Tsaka nag- yung... Sige, sorry. To cut off, go. Yung mga ka-party members pa yung sa'yo, di ba? Kung mamatay ka man, sila yung magre-revive sa'yo. Tsaka may auto-revive ka din eh pag gumagalaw-galaw ka lang. So, yun lang. Nagulat din ako dun sa part na yan. Wala siya yung... I mean, never pa ako naka-experience ng game over. Pero kasi pag namatay ka dito, magiging parang critical lang yung condition mo. Tapos pwede ka pang buhayin, parang ganyan. Hindi yung totally na kapag naubos yung HP mo, automatic deads ka na. Hindi siya ganun eh. So, forgiving siya sa part na yun. Pero yan, looking forward kung sa endgame hihirap siya. And baka doon na talaga yung yung meat nung game. Baka katulad ka talaga ng Monster Hunter kung sa part na yun. Kasi diba Monster Hunter, parang yung main story niya, diba? Ang dali lang, diba? And then after nun yung Master Rank, G Rank, doon na talaga yung let's get it down eh. Doon na talaga yung main, main content niya. Pero, sa ngayon, yun pa lang ang napansin ko sa Grand Blue Fantasy Relink. Hindi ko pa na-check kung meron siyang mga dagdag na characters o parang gacha. Parang wala naman gacha dito. I'm not sure. Kung baka sa endgame meron, hindi ko alam. Pero, looking forward sa iba't ibang character kasi nga sa ngayon ang main ko is si Carlota. Tapos, binili ko yung merong spada na parang kulay itim. I think si Siegfried yata yun. And looking forward na matry yung iba. Kasi hindi ko alam kung paano nakukuha yung crew card member. Parang sa quest lang yata yun. Tama ba? Di pa rin ako kasi early game pa rin kami eh. So, parang Wala pa ganun. rin tayo dun eh. Sana naman may enough na crew card kasi guys para ma-unlock nyo yung character para makapag-recruit kayo maliban dun sa talagang kasama nyo na party, gagamit kayo ng parang card na mag-unlock dun sa mga characters na yun. So sana hindi naman siya umabot sa kailangan kong gumastos ng pera para ma-unlock yung character na gusto ko kasi hindi magandang behavior yun. And then makukuha mo daw lahat. Makakomplete mo lahat ng characters. Wala naman. Walang gacha mechanics daw dito. Yung gacha lang yung sa items lang. Pero wala kang babayaran. Okay. Nice. Good job. So, yun lang yung early impression ko doon sa Grand Blue Fantasy. Ipasa ko kay Master RCB ilas na si Grim kasi si Master RCB naglalaro din ng Grand Blue Fantasy. Bigyan mo na rin kami para ng rundown ng mga games na nilalaro mo. Alam ko na nabanggit mo na kanina wala ka natapos, no? Pero sige, bigyan mo kami ng rundown. Oh, yun nga. So, walang natapos kasi kaka-League of Legends. Tapos, addict kasi. Yun nga, naglaro din ako ng Grand Blue. So, same thoughts, no? Yung sa story niya, hindi ko kilala. Parang One Piece, nag-skip pa ng Egghead. Ganun siya eh. Hindi ka nanood ng One Piece Season 1 hanggang ano. Doon ka nakagad kay Kaido, pare, nagpapataya na. Parang ganun eh. So, kompleto na nga yung crew. So, parang One Piece nga siya na nasa ship kayo, ganyan. Tapos, pansin ko ngayon sa Fate episode, so, ikaw na to. Parang may poem, parang may summary ng mga text eh. Tapos, nung una kay Rosetta, medyo ganda ako sa story niya. Pero sabi ko, parang nakakatamad to gawin ah. Skip ko na nga lang. skip ko. So, parang ang goal ko na lang is, palibelin lang muna yung stats nila, ganyan. And then, yun nga. Tsaka ako na lang siguro babasahin yung mga story nila. Tapos, akala ko, kailangan mo laruin yung mga previous game. Buti na-mention ni Darkbird na mayroong anime. So, tingin ko doon ko na lang aalamin yung story. So, mukhang maganda naman yung story niya. So, 10 hours pa lang ako sa game. Namatay na ako. Unlike sa inyo, hindi pa kayo namamatay. Diba? Namatay na ako eh. Saan namatay? Merong isang boss doon na para siyang Garm. Parang aso siya na may kuryente siya or something like that.
Baka di ka pa umabot Wala pa doon. yata ako doon. Ang last na Wala boss pa. na naalala ko si Fury Keme, yung parang kulay green ba yun or na ano? Kabayo ba yun? Hindi, iba pa yun. Iba pa yan. Oo. Yung sa akin parang may kuryente siya. Mas lakas din yung parang frost pala siya, parang frost. Okay. Nasa tundra area kayo, baka wala pa. So may mga ang maganda lang sa kanya is do sa mga primal beast or sa mga boss fights, may mga certain mechanics na kailangan mong gawin para hindi ka totally ma-damage. Para hindi ka mabawasan. Yun yung maganda sa kanya. So like for example, magtatago ka sa isang pader para hindi ka mabawasan na or pupunta ka sa likod niya para hindi ka tamaan ng super attack niya, mga ganyan. So hack and slash siya, maganda naman yung combat niya. Pero depende sa character, tingin ko eh. Ano mag-work sa'yo? Kasi yung pinaka main character, nabuburingan ako sa combat niya eh. Ano ba to? Parang hack and slash pero bagal kumilos. Dadagdag na ako dyan kung bakit ganyan yung mga main character. Kasi di ba sa mga gacha games, palaging yung main character yung walang kwenta. Kasi okay. ang meaning yata nun kasi para bumili ka ng mga characters na yung mga binibenta nila, yung mga 5-star, yung mga SSR. So, yung main character mo kasi yun yung libre eh. Talaga silang kwenta eh. Di ba nilalaro ko siya sa nandun sa malayo yung kalabang ko. Tatakbo pa siya para pumunta dun. Kailangan para to bagal. Dagdag lang rin pala, sorry baka makalimutan ko lang. Medyo medyo nasa peak na ako, malapit na akong mairita kay Vern. Parang medyo may Paimon vibe siya, no? Naglaro ba yung Genshin? Alam ko sa Darkbird nilaro ng Genshin. Ako konti lang din naman. Hindi naman literal na nakakairita si Paimon, pero pag matagal na kasi parang pwede bang i-mute to? Pwede bang... Tapos pangalan pa ng character ko, Ian Ongas. Ian Ongas to, ang baho kami gamitin. Ginawa ko. Tapos meron akong pinsan, naglalaro siya ng Grand Blue din. Tapos sabi niya, pwede ka magpalit ng character. Talaga ba? Palit ako character. Ginamit ko naman yung isa, yung mage si Rosetta. Long range naman, hindi naman ganun gameplay ko. So, yun na-unlock ko si Charlotta. Ang angas. Bilis ba? Ang likot eh. Parang Devil May Cry. Ito gusto ko to. Kahit maliit to. Laki pa ng espada niya, diba? Tapos meron siyang power na ang lakas niya gusto ko dito sa sa feature yung combat niya is yung link. Pag lumabas na yung circle, circle. Saya eh. Yung magliling yung lahat sila atake, diba? Yun yung magandang mechanics niya. Parang meron siyang bar dun sa ilalim na kapag na-fill upan mo yun, magkakaroon ng link. Tapos pwede mo i-press yung circle. Yun yung maganda dun. Tsaka tapos si Charlotta. Tsaka yung combo string niya, iba-iba rin bawat character. Kung nakita si Carlota, diba square, tapos yung parang yung pag kay Dante, yung pag nag-sting ka, yung gano'n. May combo eh. Yung bida, walang combo eh. Meron siya yung i-charge mo yung triangle, tapos iikot siya. Diba yung pinaka nun? Ayoko na ganyan, i-hold mo pa. Wala talaga. Tapos pagka-hold mo, nakailag na yung mga kalaban. Gaganon pa lang siya, umiilag na lahat. Diba? Sabi ko, ano ba to? Hindi mo siya pwedeng alisin sa party, di ba? Pwede mo siya alisin. Pwede ba? I mean, nandun siya pero hindi mo siya gagamitin, hindi siya yung kukontrolin mo. Hindi. I mean, kailangan nandun siya sa main story. Pwede mo siyang tanggalin. Pwede sigurong kasama siya sa party pero pwedeng yung main character mo iba. Yung main lead mo, yung kinokontrol mo. Yung main lead. Pero kailangan nandun siya sa 4, di ba? I think, baka pag sa main story pa lang, kailangan nandun siya talaga. Baka pag endgame, pwede nang tanggalin. Ewan ko, hindi ko alam. Nandun lang siya sa likod, mukha siyang tanga doon. Now you're weak. Gaganon pa. Anyway. Si Vern medyo malapit na talaga. Grim para siyang sidekick Grim na lumilipad. Feeling ko galing sa Wyvern yun kaya Vern yung pangalan nun putang ina. Yun nga yung para si Paimon sa Genshin. Ganun. Putang ina. Nirita ako. Malapit na. Tapos yung sa grindy part nun. Kaya ako sinabing may grind kasi minax ko yung weapon ng main character sa una. Siya yung pinalakas ko. Which is, sabi ko, putik, sayang resources ko dito Same. Siya yung main character ko yung pinalakas ko yung weapon niya, tapos yung masteries, doon ko lahat nilagay. Kasi meron dong masteries. Wala ba reset yun? Points. Hindi ko nga alam eh.
Wala Oo. yata eh. Yun lang. Kasi may masteries doon na yung masteries nun, sa overall lahat ng character mo gagamitin. Yun pa pala. Hindi ko gusto yun, Oo, pare. hindi siya per character, Character. lahat siya. Oo. So kung may 100 masteries ka, yung 100 doon, nilagay ko lahat doon sa main character. Tapos Same. hindi ko naman ginagamit. Yan. Sinayang ko lahat dito. Same. Naka 10 hours na ako. Anyway, sabi ko, learn from your mistakes. Pero overall naman, natuwa naman talaga ako doon sa combat kasi fast-paced yun yung maganda. Pero sa story-wise, medyo wala pa doon sa wow factor. Parang ganun. Pero, I think, hindi ako magsasawa dito sa ngayon kasi may na-enjoy ko naman yung combat niya. So, pero hindi ko siya ipa-platinum. Hindi ko nakikita na kaya ko siyang i-platinum. Siguro may mga challenges lang na itatry kong gawin, like yung mga boss fight or multiplayer, ganyan. Pero hindi ko nakikita ng ipa-platinum ko siya. Yun nga. So far, yun pa lang nilalaro ko, Grand Blue and then Palworld. So, medyo minimix-mix ko siya. Pag naumay sa Palworld, Grand Blue, tinigil ko muna yung pagpa-platinum sa God of War Ragnarok kasi naantok ako. Hindi ko alam bakit. Kasi nag-guide ako eh. Tapos, alam mo yung pag nag-guide ka, tapos pina-platinum mo siya. Binubulangan ka ng League of Legends eh. Manji ka muna. Hindi ko muna siya. Manji ka muna. Tapos pagka 1G, natalo. Isang game pa. Wala na. Pahinga na. Tinry ko din yung Nier Automata. Ang ganda pala nun. Ang ganda. Nagustuhan ko siya. Pero, hindi ko muna siya lalaroin ngayon kasi unang-una may Grand Blue. Kailangan ko tapusin si Grand Blue. Tapos may Final Fantasy 7 Rebirth na parating sa... So, yun pa isa pa, nag-pre-order na ako ng deluxe edition. Yes. So, basta naman pera na kaya mo. Tapos, yun, alternate lang between Palworld and Grand Blue. Tapos, simula ngayon, I think, kailangan ko na in-install yung League of Legends. Na-inspired ako kay Darkbird, pare. Bebenta niya yung Tekken. Napakalupit nun. Alam kong mahal na mahal mo yung Tekken, pero bebenta mo. Niiwasan ko na yung mga kahit na yung mga kaibigan dun. Pagtapos nito ang podcast na to, uninstall ko yung League of Legends na mga hype na yan. Hindi, benta mo account mo sa RCB. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? No. Hindi ko kaya. Ibang usapan na yan. Dapat pantayan mo si Duckbird. Oo nga. Hindi. Mahirap ibenta yung account. Ang dami ko skin dun eh. Parang parang sa amin yan, ibibenta mo or parang mo yung PSN account, tapos lahat ng trophy mo nandun. Parang ganung level yun, Hindi kaya po. Tapos ang baba pa ng win rate nun sa rank. Sabihin ng bibili, ba't kaya win rate mo 50% lang? Parang I'd say yun lang. So yun lang yung ko. Nice. Ongoing. Nabanggit mo yung yung Rebirth, no? Sana matapos ko yung Grand Blue. I think I'm gonna gun for the platinum ng Grand Blue, I think. Kung kakayan. Pero I think super grinding eh. Pero tatry ko na lang din bago mag-Rebirth kasi wala naman ako naka-line up na ibang game sa month na to. Lahat titigil ang mundo para sa akin, at least for me, titigil ang mundo sa sa Rebirth. Pero yun, ikaw naman, Grim, bigyan mo kami ng rundown ng mga games na nalaro mo and meron tayong mapag-uusapan dito dahil yung isang game is pareho nating natapos. Okay. So, ang mga natapos ko is dalawa lang naman kasi mahaba-haba yung P5R eh. Yung isa Spiritfarer, parang couch game lang naman siya. Pero pantanggalumay ko siya. Which is maganda din yung story. Spiritfarer, no? Na-enjoy ko rin. Pero yung talagang nag-consume nung karamihan ng January ko gaming-wise is Persona 5 Royal. So, first time ko siya matapos, actually, yung vanilla, umabot lang ako hanggang doon sa tatay ni Haru. Okay. Nung natapos ko yon, nag-announce ng Royal. So, sabi ko, parang ayoko na tapusin to, bibiling ko na lang yung Royal. And ang release pa noon is, I think PS4 pa ata yung Royal. Tapos, hanggat nagkaroon na ng rumors na i-release sa Switch, so inabangan ko na sa Switch. Tapos, hanggang lumabas sa Switch, ngayon ko lang natapos. Tapos, ayun, inabot din ako ng mga 90 hours ata ako ng gameplay.
dun sa Persona 5 Royal. And um maganda talaga siya yung Persona 5 Royal. I can say na kaya ako part din pala kaya ako ah, nilaro yung Persona 5 Royal is para hindi ako mapabili ng Persona 3 Reload. Kasi Okay. nung natapos ko yung nung nilalaro ko yung Persona 5 Royal, sabi ko, sakto lang to para hindi ako ma-entice masyado bumili ng Reload kasi kakatapos ko lang ng Persona. Mm. So parang isipin ko, baka paglaruin ko yung, which is totoo naman, pag nilaro ko yung Persona 3 Reload, baka mag-burnout ako sa style ng Persona game. So, ayun, nung natapos ko yung Persona 5 Royal is, ang ongoing ko naman ngayon ay Sea of Stars. Nice. Tsaka bumili ako nung Sea of Stars. So, minus points yun. Tsaka yung Palworld. Yun yung mga ongoing ko ngayon. Kamusta yung Kamusta sa yung Sea of Stars? Ilang hours ka na naglalaro? 10 hours in na ako. Sea Okay. of Stars. Maganda siya. Ay medyo para sa akin Golden Sun vibes. Tsaka Chrono Trigger vibes. Nice. So nagustuhan ko sa kanya is, well, yung music tsaka yung game style. Parang siya, turn-based na active time, parang action-based pa rin. Kasi kailangan mo active ka sa pag-press ng commands, yung follow-up attacks. So, nagustuhan ko yun. Tsaka yung teams ng Chrono Trigger na nagmi-mix yung skills nyo. Tsaka overall gusto ko yung art niya, yung pixel art niya. Sarap sa Talagang, eyes, no? oo. Unang-una talagang pumasok sa isip ko nung nilalaro ko yung Sea of Stars is Golden Sun. Kasi Golden Sun is yung unang-unang JRPG na nahawakan ko sa Game Boy Advance pa. So talagang yung vibes nun na parang yun yung na-get ko from Sea of Stars. So definitely worth it yung bili ko, especially naka-sale siya nung binili ko. Yung sa Golden Sun, I think nabanggit ko din yun sa spoiler kasi yun yung isa mga parang na compare ko rin yung Sea of Stars and Breath of Fire. Hindi 1:1 palagi, 'di ba? Pero yung inspiration, lalo na yung dun sa kasi yung sa Golden Sun, correct nyo na lang ako. Ang memory ko doon, may mga puzzle kasi doon na mahihirap din talaga. Tapos yung gagamitin mo yung mga gin, kunwari yung ice, yung fire, mga ganyan, para to solve the puzzle. Yung mga sa psi powers. Oo. Dito kasi sa Sea of Stars wala siyang masyadong ganun pero meron siyang slight na puzzle solving, 'di ba? And I think yun yung medyo similar sa Golden Sun pero kasi mas mahirap pa rin yung sa Golden Sun eh. Anyway, yung isa naman yung sa Breath of Fire. Siguro dahil dun sa camping mechanic kasi yun yung parang first ko na experience yung camping sa Breath of Fire. And meron din dito sa Sea of Stars. Sabi ko, ganyan. I guess siguro sa Chrono Trigger, di ba, meron din mga camping doon. Pero mas nag-resonate sa akin yung camping na mechanics sa Breath of Fire. Yung kakain ka, ganyan, matutulog, etc. Tapos may mga conversations sa mga party members, etc. Gusto ko mag-comment dun sa sa P5R mo. Nalaro nyo ba Master RCB and Duckbird yung P5R? Bago ka magsalita. Baka spoiler kasi. Vanilla lang sa akin. Pero sige, vanilla okay lang. lang sa akin yun. Hindi, ikaw, Master RCB. Ako vanilla lang din. Hanggang doon lang ako kay yung sa babae na mababuktos na kasalamin. Crush ko yun eh. Si Futaba? Si Futaba. Bias ko yun eh. Ganyan. Para tayong pedophile. Ay, joke hindi ko pala crush yun. Joke lang. Joke lang. Hindi kami mag-spoiler ni Grim, pero gusto ko lang kunin yung high level thoughts mo. Hindi mo kasi nalaro yung hindi mo nalaro yung vanilla, pero gusto kong malaman is na lang kung nagbago ba yung bias mo. Kasi nakausap ko si Kuya Balls about this. Hindi niya nalaro yung vanilla. Wala siyang context nun and ang bias niya is si Kasumi. Ako naman dahil meron akong experience dun sa vanilla, meron akong point of comparison. Parang playing the Royal version, inaano ako nung game na maging bias ko si Kasumi, maging bias record ko si Kasumi. May ganong vibe, parang hindi naman force, I think strong yung word na force, pero ini-encourage ako nung game to like Kasumi. Which is parang
Okay siya kasi nagustuhan ko rin talaga siya dahil dun sa ginagawa ng game. Pero sa kabilang banda, nasasayangan din ako kay Haru kasi si Haru parang alam mo yun, ang bilis nilagay tapos biglang butang ina na. Si Haru kasi parang yung pinaka-neglected sa Oh, lahat. hindi ba neglect na parang tangina nakakamatay lang ng tatay mo, hindi ka man lang pinagluksa. Tapos parang Parang, tara na, laban na ulit tayo. Tama na yan. ganun. Pero si Kasumi may limelight, di ba? Meron siyang moment to shine. Ikaw, ano na lang yung naramdaman mo dun without any spoiler dun sa added content, yung bilang kay Kasumi na lang? Yung added content naman, I think, very seamless siya. Yung pagkaka-add ng story niya. Although hindi ko natapos completely yung vanilla, pero hindi ko naramdaman nung nilalaro ko yung Royal na, dito siguro natapos yung 1. Okay. Gets. So, whereas seamless yung pagkakatuloy-tuloy niya. Parang hindi mo siya naramdaman na added content siya. Kasi nga, Phoenix, gets ko yung ibang scene Phoenix nila, yung ibang content ng story, Phoenix nila in between doon sa main parts ng vanilla. Which is maganda naman, very seamless yung transitioning nung characters. Naramdaman ko naman nung nalaro ko yung vanilla, sabi ko parang wala na itong part na to. And at the same time, yung mga additional dialogues, magaganda din naman from the other characters. And regarding naman din kay yung, if parang fino-force si Kasumi nga. I think masyadong strong yung force, pero di naman siguro force. Siguro ini-encourage or ini-imply. Parang ini-imply nila. Parang ini-imply nila. Kasi parang ginawa nila as parang main match-up doon sa protagonist eh. Okay. Diba? Kung sa vanilla, parang ang ipinupush nila, well, not naman push, kasi may option ka naman sa iba. Pero yung highlight nila is si Anne dun sa vanilla, di ba? Kasi siya yung unang female protagonist na nakita mo. And si Futaba, parang ang dating naman talaga is parang sibling-like. Younger sister, Younger sister, ganon. Tapos ba't gusto ko yun? Sorry. Ha? Joke lang. Go. Tapos si Makoto naman, nandoon din naman, parang hindi siya, ako kasi hindi ako na-push masyado doon sa line na relationship-wise kay Makoto. So, talagang kung sa vanilla, kung maiko-compare ko, nung vanilla, si Anne. Sa Royal, si Kasumi. So, parang ganon. I guess, ginawa nila yon para ma-highlight talaga yung additional content sa Royal, si Kasumi. And hindi ko rin alam yung anime, hindi ko napanood yung anime or hindi ko alam kung may manga pa to, pero na-share lang din ni Franz Galapon na quote unquote ang tawag dito. Anong tawag doon yung kapag ito yung totoong nangyari? Ang canon. Ang canon daw talaga na partner nung bida is si Kasumi, which is I totally disagree. Pero kung yun yung gusto nila, bahala sila sa buhay nila. Meron naman akong sariling gusto kung sinong pipiliin ko doon sa doon sa persona. Pero sige, go, sorry. Sige. Hindi, ako ang bias pa lang si Makoto. Si Makoto yung bias ko dun sa buong team. Gets. Ang sa akin lang, ayoko talaga ng ganon kahit sa ibang sa ibang content, yung bibigyan ka ng false agency sa laro or dun sa kinunso mo, tapos eventually biglang, hindi, eto yung canon. Holy shit, ba't nyo pa inano to? Diba? Huwag kayong mag-ganon na set in stone na eto yung canon. Though, sa anime, dun sa anime niya, kasi napanood ko yung anime, pero parang hindi yun yung Royal eh. Hindi ko sure kung may vanilla version yung anime or may Royal version pa. May pero, vanilla din. Meron din. Meron din ba? Hindi ko napanood yung Royal. Pero sa vanilla, wala naman silang, parang wala silang in-imply na love team. Hindi ko kasi na-clear kay Franz kung saan niya nakuha na canon si Kasumi. May idea ka ba, Duckbird? Kung wala din eh. Wala rin. Okay, baka dun sa canon dun sa anime ng Royal. Baka nga doon. Yun lang. Pero pa rin naman, enjoy pa rin naman yung buong playthrough ko. Syempre super fan ng Persona, no? And dun sa run ko, syempre pinili ko na rin talaga si Kasumi kasi syempre na-try ko na si Futaba. No judgment, guys. 'Di ba?
Ano naman to? Hindi, masaya Fiction. naman masaya si Sojiro. Happy for you. Yes. Mapagkakatiwalaan, di ba? Ganyan. Ano pa ba? Question dyan sa Persona 5. Sige. Kailangan mo bang laruin yung vanilla bago mag-royal? Hindi na. Hindi. Hindi na. Royal Hindi ka na, na. diretso royal ka na. Okay. Pwede yan. Lalo na putang na kung isa sa yung trophy ng vanilla pare, i-compare mo dito sa royal. Holy shit, grabe. Yung in-improve ng kadali. Kasi doon sa Paano mas mahirap? mahirap ang yung sa vanilla pare, dilubyo. Sa talaga? vanilla, ulitin mo pa siya 2 beses eh. Ganun ka talaga? bullshit. Mm. Oo. Tapos pag may na-miss ka doon na, I think kung tama yung memory ko, kapag may na-miss ka doon na part-time job yata, tama ba Darkbird? Parang mamimiss mo yung isang trophy. Dito kasi sa vanilla. Miisable siya. Dito sa Royal kasi kunwari parang kailangan kahit isa lang yung magawa mong parang part-time job, may trophy na ganyan. Mga ganun, streamline Ano na yung siya. pagsasabay-sabayin mo? Yung part-time job? Hindi. May tamang way ka ng pag-handle ng araw mo. So, dapat pinaplano mo yung gagawin mo sa bawat araw. Para kunwari, eto sa isang araw na to, confident na to dapat ko gamitin kasi next day wala siya. May mga ganun. Gusto ko lang dun yung pumupunta sa doktor eh. So, maging guinea pig. Yun yung lagi kong ginagawa eh. Uy, check up ko na. Second ako. Yun yung una-una kong kinumpleto eh. Same. Ano pangalan nun? Ano pangalan niya? Takemi. Takemi. Ako, yun, si Takemi, syempre si Hifumi, yan, ang bias ko din yan, yung sa chess player, di ba? Ang laking tulong kasi yun sa party, kapag sa combat, switching. And then si Kawakami, yung teacher. Yan yung sunod ko. Tapos pagod ka, di ba, mamasahe ka. Masahe muna, para makalabas ako. Kaya, utusan mo maglaba, di ba? Maglutuin mo ng kape, ganyan. Ganda. Tsaka yung music nun, sobrang ganda ng music. Oo. Ganda. Walang walang question din sa music yan. Dinownload ko yung soundtrack niya sa Spotify. Parang pag naulan, gusto mo lang patugtugin yung tugtog ng Persona. Totoo. Naalala ko pa dyan, sorry naalala ko dyan, meron pa yung application sa Android no, na yung text message mo, tsaka yung mga phone calls mo, magiging Persona, siya, Dinownload ko din yan dati. Nag-hang nga yung cellphone ko dyan dahil Wala namang lumabas sa palace doon, pare. Wala naman. Pero pagdating doon sa music, kasi dalawa pa lang naman yung nalalaro ko, parang ito nga, kakabili ko pa lang ng Persona 3 Reload, no? Nagiging topic din kasi yan yung music. I think as a whole, bilang album, better yung Persona 4 for me. Pero yung kung mamimili ako ng track kasi pipiliin ko pa rin yung Beneath the Mask. Puta, parang for me untouchable kasi yun as a vibe music, yung parang kunwari nagkakape ka, nagtatrabaho ka, meron kang ginagawa. Super chill niya yung music na yung Beneath the Mask. Darkbird, may sasabihin ka, sorry. Wala naman. Pero doon sa music niya, agree na siguro ako sa Persona 4 talaga. May may kanya-kanyang theme yung bawat Persona eh. Totoo. Parang ang tingin ko sa 4, siya, panghapon, afternoon feel. Yung 5, parang chill vibes kasi siya eh. Yung ganun siya. Jazz kasi, di ba? Jazz music yata, ganun. Totoo. Yung 3, iba din yun eh. Pero maganda na ba yung sa Reload? Sabi, in-improve daw nila yung music sa Reload eh. Hindi ko alam eh. Wala akong idea kasi sa 3 talaga eh. Ang interesting lang sa akin nun, yung pag Persona, babarilin yung ulo. Kasi first time ko kasi na-experience yung yung Persona 4 Golden, sa late bloomer ako dun sa franchise, sa Vita. Tapos nasa abroad pa ako, tanda ko. Tapos yung super hype kasi noon, for me, yung awakening nun, yung Persona. Tapos biglang si Izanagi. Ang angas kasi ng itsura ng design ni Izanagi for me eh. Yung pinaka-design niya talaga, may espada na ganyan. I think mas maangas, mas gusto ko si Izanagi kaysa kay Arsene, yung sa design na. Ewan ko kung syempre iba naman tayo ng trip. Pero yun, tapos yung sa Persona, pag sa Persona 3, kapag pinapakita ko yung babarilin sa ulo, putang ina, hindi ba nakaka-trigger to sa mga suicidal? Yung ganun. Actually, merong nung nirelease yun sa PSP,
Parang isa siya sa may mga disclaimer na game dahil may themes ng suicide. Heavy heavy implications na suicide yung kasi putya, parang kada playthrough mo babarilin mo sarili mo Oo. para lumabas 'yung di ba? Persona mo. Grabe yun. Hindi ko alam pero I mean, depende. Di ko pa din nalala ko kung anong context nun. Siguro magbabago kung ano yung context nun kung bakit ganun sila mag-activate ng persona. Kung alam niyo, wag niyo na lang sabihin siguro, no? So, siya may experience first hand. Yun, looking forward sa Persona 3 pero mukhang natatagalan pa siya for me kasi after na itong Grand Blue Fantasy, mag-rebirth na ako. Yun yung lineup ko for this February. And Dragon's Dogma, mukhang magpapasa ko doon dahil 30 FPS. Ano pa ba? Ayan, Infinite Wealth. Lalaroin ko siya pero baka mag-start muna ako sa Like a Dragon. And nabanggit ko na rin to, ulitin ko na last tapos round robin na tayo, patapos na tayo ng episode, no? Ayoko mawala tong feeling na to, pare. Ano na ako ngayon, parang nasa JRPG mode talaga ako, na-enjoy ko siya ulit. Unlike before na andali kong mainis, andali kong mairita sa mga babae ng mga batang character na Oni-chan, yung mga gano'n. Tapos yung mga nag-overreact na. Yung parang, tangina kahit, hindi mo naman kailangan mag-react ng ganyan. Bakit kailangan ganyan yung voice acting? Pero siguro part talaga siya ng pagiging anime or weeb shit. Di ko alam. Pero, yun, I think si Albert yung nagsabi sa episode ng Topic na parang hindi ko ma-explain hindi ko mahanap yung perfect word to describe kung bakit parang gusto ko ulit yung JRPG ngayon. Nakakamiss yung feeling ng grand adventure. Alam ko laging nagiging meme yung first quest mo, magliligtas ka ng pusa tapos biglang papatay mo yung god. Alam ko nagiging meme siya and that's totally fine. Nakakatawa rin naman talaga siya. Pero ngayon na-enjoy ko yun. Parang ayoko muna ng mga grounded na experience. Gusto kong ma-experience ulit yung magic na ililigtas ko yung mundo or magiging hero ako, hero's journey, ganyan. And I think yung mga JRPG kadalasan yung nakakapagbigay ng ganong satisfaction and ganong feeling. Kasi kadalasan kapag PlayStation exclusive, di ba, yung mga The Last of Us, yung mga ganyan, yung mga dark, yung mga nakakalungkot, mga gory, etc. Mga ganyan. So, JRPG, siguro may iba lang kapag yun din sa Infinite Wealth na or sa Yakuza kasi grounded yun, right? Hindi siya yung parang ililigtas naman yung mundo. Siguro ang next ko after nun baka mag Xenoblade na ako. Itakal ko na yun yung franchise na yun or magte-trails ako. Kasi yung trails kasi sobrang haba nun, 'di ba? Ang daming parts nun. Pero let's see. Pero yun yung trajectory ko ngayon. Sana magawa ko siya. Siyempre yung mga backlogs pa rin. Konektado pa rin sa mga nilista ko dun sa backlogs natin. Yun, last na, dapat plano ko this episode gagawa ko ng leaderboard kaso tinamad ako and hindi ko siya alam paano gagawin. Siguro next episode promise gawin ko na siya para mas meron tayong visual aid na makita natin yung mga games na natapos natin, games na binili natin, and yung mga credits na na-earn natin and na nagamit natin, parang ganyan. Tsaka yung mga remaining, yung parang total niya. So, yun. Si Doc Bird magaling dyan eh. Oo nga. Parang naisip ko nga din yun nun eh. Pero, pwede tutulong ako doon. Sige. Doon sa leaderboard. Pag-usapan natin. So, yun, guys, maraming salamat sa time nyo. Round robin tayo. Unahin ko muna ulit si Darkbird, pare. Anything to promote, shout out? Go ahead. Ayun, kung mahilig kayo makinig kung mahilig kayo sa anime at gusto nyo pakinggan yung podcast namin, merong akong podcast na tinatawag na Anime X Angas, available siya sa Spotify. So yun, check nyo na lang yun sa Facebook din, Anime X Angas. Yun lang. Master RCB. Yun, shout out lang kay Just sa The Game Silog Show. Salamat sa pag-invite. Mag-subscribe na kayo sa Patreon para marami na yung naka-ma-access namin na laro. Kada 10 yan, nagdadagdagan ng 5 laro eh. So, di ba? Magagmayap yun. Binigyan mo ako ng responsibilidad. Napasubo ako doon, pare. Kaya kailangan maka-40 na Patreons yan si Just para may 5 laro ulit kami. Papasubo ako dyan. Grim, anything to promote? Shout out, pare. Go ahead.
Thank you na lang ulit sa TGS, kay Boss Jazz sa pag-invite. Ayun, subscribe din kayo dun sa Patreon para dumami ang mga games. Sabi ni Master RCB. Salamat sa inyo para mag-enjoy tayo lahat. Tsaka shoutout din doon sa Anime Exangas kasi nakikinig na rin ako dun sa Nice. podcast ni Duckbird. Salamat. Malupit. Mag-comment lang ako doon, no? Ito yung weird, pare. Sige, pag-usapan natin kasi nabanggit na. Mabilis lang to, guys. Sorry, yung mahaba naman tayo. Putang na, magto 2 hours na. Yung nakama game access na bonus na perk ng pag nag-subscribe kayo sa TGS, ang ganda lang niya in hindsight. Ang ganda lang niya on paper. Pero kung i-analyze natin, sa 30 na subscribers, wala namang gumagamit nun eh. Diba? Napapansin nyo ba yun? Napakalimitado Backlog ng... din. Oo nga. Backlog din. Wala, parang sabi ko, ano mo ginagawa ko Yan ang dito? hiram. Nagaan tayo, wala namang nakikigamit ng putang ina. Kaya naisipan ko kanina, post ko nga to, i-promote ko nga to, putang ina, nakasubscribe kayo, yung mga, yung monetary value na binibigay nyo doon sa Patreon, yun yung pinambibili ko. Wala rin namang gumagamit. Parang Di rin haba ako- ng pila lagi eh. No? Wala naman nagamit. Hindi rin kasi ako makahiram kasi may project nga tayo. Oo Eh. nga, yun nga. Kaya Sabi nga. ko baka naging detrimental pa. No? Pero, yan, maraming salamat sa inyo guys. Shoutout ko na rin yung mga executive producers ng, sa Patreon na sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, Mark TV Nagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, and si Nigel Cabs. Bigyan ko lang din ng quick highlight si Duckbird, no? Kasi fan din ako nung Anime Angas. Pwede ko bang sabihin yun, pare? Sige, Na- pwede. Okay. Sa isang episode niya kasi, kung hindi niyo pa napapakinggan, looking siya ng co-host, tama ba? Oo. Or Mer- guest din pala. At saka ng guest. Meron, saan ba sila pwedeng pumunta para kung sakali lang gustong mag-apply, mag-audition na co-host or guest, saan sila pwedeng pumunta? Ayun, pwede niyong i-PM yung page na sa Facebook, Anime X Angas. Or pwede niyo din akong hanapin sa Discord. Duckbird69 yung ko. Sarap. Yung Discord ID ko eh. Pwede niyo din ako hanapin doon. Yun. PM niyo lang ako dun. Highly recommended yan yung podcast ni Duckbird. Hindi ako active sa Discord server nila pero listener ako palagi nung mga episode na. So, highly recommended yan guys kung nakikinig kayo ng TGS, pakinggan nyo din yung podcast nila. And meron kayo nung mananotice na familiar na voice. Mm-mm. Yun talaga malupit. Idol. Lumalabas-labas minsan. Pero anyway, yan. Again, maraming salamat sa time nyo, Duckbird, Master RCB, Graham, and sa lahat ng nakikinig. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye. Bye-bye. Gandang. Bye. Thank you. The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Nigel Cavs, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Silbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, MC De La Cruz ng GamePow, Jerome Lacson, and Duckbird ng Anime X Angas. Maraming salamat sa inyo guys.